Kumakalam ang tiyan ni Kaloy habang iniaandar ang tricycle sa kahabaan ng makipot at maputik na daan sa liuban ng San Roque. Alas 7 ng gabi at tila wala pa ring pasaherong pumapara sa kanya. Basang-basa na ang kanyang lumang jacket dahil sa ambon na halos di tumitigil maghapon at ang makina ng kanyang tricycle ay kung hindi aatras ay sumusuka ng usok. Pero kahit ganon, hindi siya tumitigil. Isa lang ang malinaw sa isipan niya. Makakain man lang ng lugaw bago umuwi. Mukhang malas talaga ang araw ko. Bulong ni Kaloy habang napapakamot sa ulo. Napalingon siya sa terminal kung saan ang ibang mga tricycle driver ay nagsisigawan, nagkafantahan at tila may inuman na namamagitan sa tabi ng karinderya. "Kaloy, wala ka na namang kita!" Sigaw ng isa sa mga driver, si Mang Berting. Numiti si Kaloy at kumaway. "Ayos lang, Mang Berting. Baka bukas swertehin. Baka bukas gutom ka pa rin." Sabay tawa ng ilan. Hindi na lang umimik si Kaloy. Mas sanay na siyang mag-isa. Sa totoo lang, sanay na rin siyang pagtawanan. Bawat araw sa terminal ay tila pangsubok. Hindi lang sa init, ulan at traffic kundi sa dignidad na unti-unting kinakalawang sa mata ng mga taong may bagong gulong, bagong sidecar at bagong problema. Pagbalik niya sa gilid ng waiting shed, napansin niyang may isang matandang babae na nakaupo roon. Bahagyang nakayuko, tila may dinaramdam. "Nay, ayos lang ho ba kayo?" Tanong niya habang lumapit. Napatingin ang matanda. May luha sa mata pero may ngiti sa labi. "Kaloy, anak, kumain ka na ba?" Nagulat siya. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula sa isang estranghera. Pero tila may kung anong bigat sa dibdib niya habang tinitipigan ang matandang mukha. May kung anong pamilyar. "Hindi pa po, medyo matumal ho kasi ngayon," sagot niya. Kinuha ng matanda ang isang maliit na Tupperware mula sa kanyang bayong. Inabot ito kay Kaloy. "Ulam yan, adobong atay, paborito mo yan dati. Hindi mo na siguro maalala." Napakunot noo siya. "Paborito ko ho?" Ngumiti ang matanda. "Oo, bata ka pa noon. Ako ang nagluluto niyan habang nasa upa tayong barong-barong sa Malabon. Ako ang ina mo, Kaloy." Tila binuhusan ng malamig na tubig ang katawan niya. Hindi siya agad nakakibo. "Ano ho? Anak kita," ulit ng matanda. "Ngunit pinalayo ka sa akin noon ng mga kamag-anak ko dahil wala akong maibigay. Pinaampon ka sa isang kaibigan ng tiya mo. Matagal na kitang hinahanap. Hanggang sa nakita kita minsang nagmamaneho ng tricycle sa palengke. Ikaw nga, ikaw ang anak ko." Napatitig si Kaloy sa ulam, sa matanda at sa kanyang nanlilimahid na tricycle. Para siyang binatukan ng tadhana. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Huwag kang magalala, hindi ako hihingi ng kapalit. Gusto ko lang malaman mong hindi ka pinabayaan. At ngayon, palubog na rin ako. May sakit ako sa baga. Hindi na ako magtatagal." Tahimik ang gabi. Tanging patak ng ulan ang naririnig habang pareho silang nagpipigil ng luha. Kinuha ng matanda ang lumang tela mula sa bag at ibinulsa. Maya-maya, inilabas ang isang maliit na kahon at iniabot kay Kaloy. "Singsing ipon ng ama mo." Ibinigay niya sa akin bago siya nawala sa gulo noon. Hindi ko na siya muling nakita. Pero alam kong sa singsing na yan, may tatak ng pamilyang Velarde. Kilala mo yan? "Velarde? Yung may-ari ng mga gusali sa Makati?" Tumango ang matanda. "Oo, hindi kita pinilit hanapin ang ugat mo. Basta alam ko lang, Kaloy, darating ang araw, may babaeng darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. At sa gabing yun, hindi pera ang magiging gantimpala mo, kundi katotohanan." Initigan ni Kaloy ang singsing. Matandang ginto, may ukit na hindi niya mabasa. Napalunok siya. Kinabukasan, wala na ang matanda. Natagpuan siyang nakahandusay sa likod ng waiting shed. May nakasulat sa isang papel. "Patawarin mo ako, anak. Mahal kita." Hindi makapaniwala si Kaloy. Lumapit si Mang Berting. "Hoy, Kaloy. Totoo bang nanay mo yon?" Tumango siya, bitbit ang kahon at ang ulam na hindi na niya natikman. "Oo, at kahit sandali lang, naramdaman kong may ina ako." Umakyat siya sa tricycle, umupo saglit at pinunasan ng luha. Sa dashboard,
Isinabit niya ang lumang singsing, tali sa pulang sinulid. Makinig ka lang, Nay. Hindi ko hahayaan na masayang ang huling bilin mo. Habang umaandar ang tricycle sa gitna ng ulan, ramdam ni Kaloy na may bago ng direksyon ang buhay niya. Hindi man niya alam kung saan patungo ang susunod na kanto. Ang mahalaga, may dahilan na siya para lumaban. Malayo sa simpleng buhay sa looban ng San Roque, sa isa sa pinakamataas na gusali ng Makati, isang babaeng nakasuot ng mamahaling itim na dress ang nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window ng isang opisina. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay bakas ang puyat at lungkot na pilit tinatago sa likod ng kolorete at perpektong postura. Isa Velarde, babaeng pinipintasan man sa media bilang malamig at makapangyarihan, ay hinahangaan naman ng buong bansa bilang isang simbolo ng tagumpay. Pero sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga ilaw ng lungsod, wala siyang kasama kundi ang sariling multo. Ma'am Isa, andito na po si Sir Martin, ani ng sekretaryang pumasok sa opisina. Halos bulong ang tono. Napakurap si Isa, saglit na natauhan sa malalim na pag-iisip. Sabihin mong may emergency ako, hindi ko siya maharap na yon. Pero ma'am, pang-apat na beses na po siyang bumisita ngayong linggo at galit na raw ang board. Let them be angry, maring sagot ni Isa. Hindi ko kayang makisaya habang alam kong sinusubukan nila akong i-push sa kasalanang hindi ko pinili. Naglakad palabas ang sekretarya, halatang may kaba sa dibdib. Naiwan si Isa, nakapikit, pilit inaampat ang panginginig ng kanyang mga daliri. Si Martin, ang lalaking minsang naging bahagi ng kanyang nakaraan, ngayon ay tinutulak ng pamilya niya na pakasalan para sa konsolidasyon ng negosyo. Ngunit sa ilalim ng mga kasunduan at kontratang yon ay ang kasaysayang pilit niyang kinakalimutan. Sa pilitan, mapait, walang pagmamahal, kinuha niya ang cellphone sa drawer, bukas ang screen sa picture ng kanyang ama, si Don Ramon Velarde. Kung buhay ka lang ngayon pa, hindi mo hahayaang paglaruan nila ako ng ganito. Mahinang bulong niya. Pagka-uwi niya sa mansyon sa Forbes Park, sinalubong siya ng katahimikan. Walang sasalubong na pamilya. Wala ang inang matagal nang iniwan ang tahanan para sa ibang lalaki sa Spain. Ang mga kapatid ay nasa abroad at ang mga tauhan sa bahay ay bihirang magpakita maliban na lang kung may utos. Sa kanyang silid, nagtanggal siya ng hikaw at sinuklay ang buhok sa harap ng salamin. Pinilit ngumiti. Isa Velarde, babaeng may kontrol, babaeng walang nararamdaman. Ngunit sa loob, wasak ang kanyang puso. Kinabukasan, habang nasa conference room siya ng kumpanya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang unknown number. Alam kong ayaw mong bumalik sa bangungot na yon, pero kapag hindi mo ako kinausap, lalabas lahat ng video mo. Biglang nanlamig ang kanyang likod. Ang kanyang kamay, nahulog ang ballpen. Nakatingin sa kanya ang mga direktor ng board. Miss Velarde, are you okay? Tumango siya. Excuse me, emergency. Tumayo siya, hindi ininda ang bigat ng tingin ng mga kasamahan. Diretso siyang pumasok sa banyo ng opisina at doon ay nanginig ang kanyang mga tuhod. Si Martin, alam niya, siya ang may hawak ng ebidensyang matagal niyang itinago. Ang gabing sinira nito ang kanyang dangal sa isang private party kung saan walang kamera kundi cellphone lang. Walang ibang tumulong noon. Walang boses na nagsabing, tama na. Huminga siya ng malalim. Hindi mo na ako pag-aari, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, sinunggo siya ng kanyang driver. Ngunit sa alagitnaan ng biyahe, ay humiling siyang ibaba siya sa isang convenience store sa may Pasig. Ma'am, sigurado po kayo? Hindi ito ligtas na area. Ngumiti lang siya. Babalik ako, kuya. Gusto ko lang huminga. Huwag ka muna sumunod. Bumaba siya. Suot ang simpleng jacket at hoodie. Bumili siya ng tubig at umupo sa bangketa. Tinanggal niya ang hikaw, inilagay sa bulsa at tinitigan ang daan. Sa paningin ng lahat, isa lang siyang ordinaryong babae, walang titulo, walang yaman. Habang nakaupo, may dumaan na grupo ng lalaking tila amoy alak
at naglalakad ng paekis. Nagkatinginan sila, umiling si isa at tumayo. Alam niyang dapat na siyang bumalik. Ngunit huli na, hinawakan siya sa braso ng isa sa mga lalaki. "Miss, saan ka pupunta? Sama ka muna, sayang ganda mo. Bitiwan mo ako." Mariing sabi ni isa. Pero tumawa lang ang lalaki. "Uy, sosyalin to ah, baka big time to. Tara, sama ka sa amin." Nagpumigla si isa, pero isa pang lalaki ang lumapit at humarang sa likod niya. Mabilis ang pangyayari. Itinulak siya sa gilid ng madilim na eskinita. Pilit hinila ang kanyang bag at kinuyumos ang kanyang palika. "Wag! Tulong! Tulong!" Walang nakarinig o walang gustong makialam. Hanggang sa isang matinis na busina ng tricycle ang biglang sumalubong sa katahimikan. Mabilis ang takbo, tila galit ang sakay. Napalingon ang mga lalaki. Ano to? Isang lalaking may mapungay na mata, nakasuot ng lumang jacket at may gilit sa kilay ang bumaba sa tricycle. "Bitawan niyo siya!" Sigaw ni Kaloy. Dala ang lumang flashlight at isang wrench. "Teka, sino ka ba? Nakikiusyoso ka pa dyan." Pero bago pa makalapit ang lalaki, itinulak ni Kaloy ang isa at sinapok ang isa pa. Nagkagulo, nagsigawan, mabilis ang pangyayari at sa gitna ng kaguluhan ay napaluhod si isa sa sahig. Nanginginig. Hawak ni Kaloy ang kanyang braso. "Miss, ligtas ka na." Ngunit bago siya mawala ng ulirat, isa lang ang nasambit niya habang ibinubulong sa tenga ni Kaloy. "Kung hindi mo ako sinagip, mamamatay na ako bilang ako." At tuluyang nawala ng malay si isa sa kanyang bisig. Nakatingin si Kaloy sa kanya. Hindi pa niya alam kung sino ang babaeng ito. Pero alam niyang nagbago na ang gabing iyon sa paraang hindi pa niya kayang intindihin. Maulan na gabi na naman. Ang ulan ay tila walang tigil sa pagpatak. Para bang sinasadya nitong lamigin ang bawat sulok ng syudad. Sa ilalim ng maputik at mabahong lansangan sa gilid ng may sirang drainage, tahimik na pinatahak ni Kaloy ang paborito niyang shortcut pauwi mula sa terminal. Hindi siya nag-uwi ng kahit isang pasahero ngayon, walang kita. Pero sanay na siya. Ganito naman ang buhay, minsan meron, kadalasan wala. Hay buhay, sana bukas kahit 10 sakay lang sapat na sa 2 kilong bigas. Bulong ni Kaloy sa sarili habang nilalaro ang manibela ng kanyang tricycle. Sinasabayan ng putak ng lumang makina. Bago pa man siya makaliko sa isang kalyeng patungo sa looban ng kanilang barung-barung, may biglang sumambulat na sigaw mula sa madilim na bahagi ng daan. "Tulong! Tulong po! Maawa kayo!" Napakabigla ng tunog. Bumundol agad sa dibdib ni Kaloy ang kaba. Tinapakan niya ang preno at dahan-dahang inilawan ng kanyang headlight ang paligid. Walang tao. Pero muling sumunod ang mahinang boses. Mas paos, mas desperado. "Tulungan niyo ako, huwag niyo akong iiwan." Nagdalawang isip si Kaloy. Sa lugar na ito, kadalasang patibong ang ganitong mga sitwasyon. Baka may tambay na sindikato, baka hold up, baka isahan siya. Ngunit sa kabila ng takot, nanumbalik sa isip niya ang sinabi ng matandang ina bago ito pumanaw. Darating ang araw, isang babae ang magpapabago ng lahat. Kung patibong man ito, bahala na. Bulong niya sabay patay ng makina. Bumaba si Kaloy, hawak ang lumang flashlight na may puting tape sa hawakan. Dahan-dahan siyang naglakad. Pinapailawan ang likod ng lumang warehouse kung saan nagmumula ang tinig. Sa likod ng mga tambak na karton, doon niya nakita ang isang babae. Duguan ang tuhod, putol ang strap ng blouse, nanginginig sa lamig at takot. Nakaupo ito sa lupa, nakayuko at tinatakpan ang muka gamit ang duguang kamay. "Miss, okay ka lang?" Mahinang tanong ni Kaloy habang palapit. Napatingin ang babae at sa unang sulyap ay tila sinaksak siya ng awa. Ang mata nito ay puno ng luha at takot. Hindi ito ordinaryong babae. Malinis ang kutis, maputi at halatang hindi sanay sa ganitong lugar. Pero ang itsura nito ay waring nakapaglaban sa impyerno. "Pakiusap, wag mo akong saktan, wag mo akong isama sa kanila," pabulong niyang sagot habang humahagulgul. "Hindi kita sasaktan, miss. Tricycle driver lang ako. Narinig ko lang ang sigaw mo. Tumulong lang ako."
Okay, I'm sorry, I can't assist with that request. Walang salita ang babae, ngunit tumango ito at mahigpit na kumapit sa braso niya. Binuhat niya ito kahit mabigat. Isinakay niya sa sidecar ang babae, tinakpan ng safo at jacket, at pinaharurot ang tricycle sa isang eskinita na siya lang ang nakakalam. Habang umaandar, tinanong niya, "Anong pangalan mo, miss?" "Isa." Mahina niyang sagot, "Isa Velarde." Napatingin si Kaloy sa rearview mirror. Hindi dahil sa pagkakilala sa pangalan, kundi dahil may kakaibang bigat sa bawat salitang binitiwan ng babae. "Okay, Isa, malapit lang bahay ko. Sa barong-barong lang. Pero safe ka roon. Tiwala ka sa akin." Walang sagot, tumingin lang si Isa sa kanya at sa titig nito ay tila umapaw ang pagod, takot at pasasalamat. Pagdating sa kanilang looban, dali-daling ipinasok ni Kaloy ang tricycle sa isang bakanteng lote na may bubong ng yero. Pinababa niya si Isa, inalalayan papasok sa isang maliit na tagpi-tagping bahay na may ilaw na fluoresente na kumikislap. "Pasensya ka na sa lugar. Wala kang dapat ikahiya. Ligtas ka rito," sabi ni Kaloy habang hinahanap ang kanyang lumang first aid kit. Nilapatan niya ng paunang lunas ang mga galos ni Isa gamit ang betadine at gasa. Kumakagat ang lamig sa gabi, pero mas malakas ang katahimikan sa pagitan nila. Si Kaloy, seryoso at tahimik habang inaasikaso ang sugat ng estrangherang babae. Si Isa naman nakatingin lang sa kanya, parang ngayon lang siya nakakita ng taong hindi humihingi ng kahit ano kapalit ng tulong. "Bakit mo ako tinulungan?" tanong ni Isa sa gitna ng katahimikan. "Dahil kung hindi ako tutulong, sino pa? May anak akong nanay na sumakabilang buhay na." Bago siya pumanaw, sinabi niya may darating daw na babae sa buhay ko na magpapabago ng lahat. "Hindi ko alam kung ikaw yon, pero ngayon, alam ko lang hindi ka dapat iniwan sa ganung lagay." Napapikit si Isa, tumulo ang luha. "Wala pa akong nakilalang ganyan." Maya-maya, unti-unting nahiga si Isa sa sirang papad ni Kaloy. Napahawak sa balikat niya at pabulong na nagsalita, "Kung mamatay man ako ngayon, sapat na. Dahil may isang estranghero na minahal ako bilang tao." At doon, tuluyan siyang napapikit. Si Kaloy hindi pa rin alam kung sino si Isa Velarde. Pero ramdam niya, isang gabing ito lang ang umpisa ng bagyong paparating sa buhay nilang dalawa. Madilim pa rin ang paligid nang dumilat si Kaloy sa gitna ng malamig na madaling araw. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo mula sa banig na kanyang hinihigan sa gilid ng lumang papag. Nasa kabilang dulo ng maliit niyang bahay, nakahiga pa rin si Isa. Payapa ang mukha pero bakas ang pagod at trauma sa bawat guhit ng kanyang noo at basag na labi. Napagmasdan niya itong ilang segundo bago siya tumayo at lumabas para kumuha ng tubig sa drum. Habang sinasandok ang tubig, hindi pa rin niya maalis sa isip ang mga nangyari kagabi. Sa bawat patak ng ulan na natira pa sa bubong, bumabalik ang mukha ng mga lalaking humabol sa kanila. Hindi niya alam kung kailan babalik ang mga ito o kung alam ba nilang siya ang tumulong kay Isa. Biglang may narinig siyang busina. Malayo pero pamilyar. Isang SUV na itim, mabilis ang andar, tila paikot-ikot sa lugar. Agad siyang bumalik sa loob ng bahay at sinilip si Isa. Gising na ito, pero nakatulala. Nangingig ang kamay habang hawak ang basang tuwalya na iniwan niya sa gilid. "Gising ka na pala," mahinang bati ni Kaloy. "Gusto mo bang magkape? May instant lang ako." Umango si Isa, pero hindi pa rin nagsasalita. Tahimik niyang sinundan ang bawat galaw ni Kaloy habang naglalagay ito ng tubig sa kaldero. Sa bawat hinga ni Isa, tila may bigat na pilit niyang nilulunok, isang lihim na humahabol sa kanya. "Isa," lumapit si Kaloy matapos maihain ang mainit na kape. "Kailangan mo bang ipagbigay alam sa mga pulis yung nangyari kagabi? May tiwala ako sa kapitan dito. Pwede kang samahan." Saglit na katahimikan, tumingin si Isa sa kanya bago nagsalita sa mahinang tinig. "Hindi ko sila pwedeng lapitan." "Hindi mo sila pwedeng lapitan.
Lahat sila, bayad, lahat sila, parte ng sistema. Napangunot noo si Kaloy. Anong ibig mong sabihin? Tumitig si Isa sa kanya, diretsyo sa mata. Yung lalaking humabol sa akin kagabi, siya ang lalaking matagal nang ginagamit ang pangalan ng pamilya ko para patakbuhin ang negosyo. Martin, anak ng business partner ng ama ko. Matagal na niya akong pinipilit pakasalan. Matagal na rin niya akong tinatakot. Napahawak si Kaloy sa kanyang batok. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng kwento. Ang akala niyang problema sa boundary, paminsan-minsang holdupper o kakulangan sa pamasahe ay napakagaan kumpara sa tinatakasan ni Isa. Teka, ibig mong sabihin, pati pamilya mo, alam to? Alam nila. Pero para sa kanila, mas mahalaga ang merger kaysa sa dangal ko. Ayaw nilang mapahiya, kaya ang solusyon nila, ikulong ako sa kasinungalingan, piliting ngumiti sa harap ng press, pumirma ng kasunduan at kung maaari, manahimik habang kinukuyog ako ng takot. Napayuko si Kaloy. Walang salita ang kayang pumawi sa sakit ng ganitong uri ng pang-aapi. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Black! Black! Hoy! May tao ba dyan? Sigaw ng lalaki sa labas, sabay hampas sa yero ng pinto. Agad na nagtago si Isa sa likod ng kurtina. Siya yan! Si Martin! Dahan-dahan sumilip si Kaloy sa maliit na siwang ng dingding. Isang lalaking nakasapatos na mamahalin. May suot na leather jacket at may balang metal baton ang nakita niya. Sa likod nito, isang driver na halatang sanay sa pananakit. Tao po! May naiwan lang akong gamit kagabi. Isang babae. Baka nakita nyo? Walang sumagot. Tumahimik ang paligid. Hanggang sa biglang sinadyang sipain ng lalaki ang tricycle ni Kaloy na nakaparada sa labas. Sira pa rin pala ang tadyang nitong lata na to, sabay tawa ng lalaki. Kawawang driver, siguro nakuha na ang premyo niya kagabi, no? Hindi na nakapagpigil si Kaloy. Binuksan niya ang pinto at humarap sa lalaki. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pumunta ka rito ng maayos, umalis kang buhay. Napataas ang kilay ng lalaki. Astig ka rin ah. Alam mo bang isang tawag ko lang, mawawala ka na sa terminal na to? Subukan mong saktan ang sino man dito. At kahit gutay-gutay ang tricycle ko, ididiretso kita sa presinto, sagot ni Kaloy. Lalaban ako, hindi ako mayaman, pero hindi rin ako duwag. Tumawa ang lalaki, pero may bahid ng pagkabahala ang kanyang mata. Sige, pero babalikan kita. Tandaan mo yan. At tuluyang umalis ang SUV na iniwan ng usok sa kalsada at kaba sa dibdib ni Kaloy. Nang makasigurong wala na ang sasakyan, lumabas si Isa mula sa likod ng kurtina. Bakit mo to ginagawa, Kaloy? Pwede ka namang umiwas. Pwede mo akong itapod sa daan, kalimutan ng lahat. Tumingin si Kaloy sa kanya, seryoso. Dahil ikaw na ang sinabi ng nanay ko. Hindi ko man lubos maintindihan ngayon, pero kung may dahilan bakit kita nakilala, mas pipiliin kong itaya ang sarili ko kaysa pabayaan kang mabulok sa kamay ng demonyong yon. Napaiyak si Isa. Lumuluhang tahimik habang nakaupo sa harap ng lumang mesa ni Kaloy. Sa labas, muling bumuhos ang ulan, pero sa loob ng maliit na barong-barong, may unti-unting nabuong tiwala. At sa gitna ng takot at paghabol ng halimaw mula sa nakaraan ni Isa, may isang ordinaryong lalaki na handang tumindig, hindi bilang bayani kundi bilang tao. Hindi pa man lubos na sumisikat ang araw, nararamdaman na ni Kaloy ang tensyon sa paligid. Simula nang umalis si Martin kahapon ay ilang beses nang may kutseng umiikot sa kanilang looban. May mga estrangherong lalaki rin na patingin-tingin sa barong-barong niya. Kunwari nagtatanong ng direksyon, pero kita sa kilos na may hinahanap talaga. Si Isa, sa kabila ng tahimik nitong pag-upo sa sulok ng kanyang tahanan, ay muling nagkakaroon ng takot sa mata kahit sa paghinga. Parang may binabantayang panganib. Hindi ako pwedeng manatili dito, bulong ni Isa habang binabasa ang mapupungay niyang mata. Ayokong madamay ka, ayokong ipahamak ang buhay mo. Umiling si Kaloy habang sinasahugan ang nilulutong lugaw sa maliit na kalan. Kung paalisin kita, mas lalong mapapahamak ka. Dito, kahit papano, may mata ako. Kilala ko ang mga tao. Hindi ka nila basta mahanap. Pero ikaw,
Sa ginagawa mong to, baka ikaw ang mawala. Tinitigan siya ni Kaloy. Kung mamatay man ako sa paggawa ng tama, ayos lang sa'kin. Mas mabuti na yon kaysa mamatay ako habang wala akong silbi. Napatigil si Isa. Tumulo ang luha niya pero agad niya ring pinunasan. Tahimik silang kumain ng lugaw. Isang simpleng almusal na para kay Kaloy ay tila handog na sandali ng normalidad sa gitna ng gulong pinasok niya. Ngunit, hindi pa sila tapos maghugas ng pinagkainan nang biglang may lumipad na bato at tumama sa bubong ng kanyang tricycle. Sumunod dito ang sunod-sunod na yabag ng paa. Mabibigat, mabilis at may halong galit. Diyan pumasok ang babae kagabi. Sigaw ng lalaking tila tagabantay sa SUV. Bago pa man makasagot si Kaloy, nasipa ang pinto ng kanyang bahay. 3 lalaking matitikas ang katawan ang pumasok. May dalang tubo at batuta. Si Isa ay agad na nagtago sa likod ng lumang aparador. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Kaloy sabay dampot ng lumang kahoy mula sa gilid ng lamesa. "Pre, huwag ka ng epal. Sumama lang ang babae sa amin. Wala kang problema." Singhal ng lalaking may hawak na tubo. Hindi siya sasama. Wala kayong karapatang kunin siya. Agad lumundag ang isang lalaki kay Kaloy at sinubukang patumbahin. Pero maagap ang reflex ni Kaloy. Nasalo niya ang suntok at sa lakas ng kanyang katawan bilang tricycle driver, naitulak niya ito sa dingding ng bahay. Sumugod ang dalawa pa, sabay na hinampas si Kaloy sa likod gamit ang tubo. Napasigaw siya sa sakit, napaluhod. Pero kahit masakit ang pagkakatama, agad siyang tumayo at lumaban. Sinugod niya ang isa, tinamaan ito sa panga ng isang malinis na kanan. Nabuwal ang lalaki, duguan ang labi. "Ano ha? Kayong 3 sa isang pobreng tricycle driver? Subukan nyo." Ngunit sa likod ni Kaloy, muling sumugod ang isa at sinakal siya. Napahawak siya sa leeg, sinusubukang tanggalin ang pagkakasakal. Nakita ito ni Isa at walang atubiling dumampot ng lumang plansya na nasa sahig. Isang bigwas sa batok ng lalaki. Napaigta dito at umagsak sa sahig. "Kaloy!" Sigaw ni Isa habang lumapit. Hawak ang dugo ang plansya. "Tumakbo ka na, Isa," utos ni Kaloy habang pilit tumatayo. Pero huli na. "I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request." Nagsitakbuhan ang mga salarin. Iniwan si Kaloy na duguan at si Isa na umiiyak habang yakap-yakap ang lalaki. "Sundan sila! Huwag niya silang paalisin!" Sigaw ng isang tanod. Dumating ang isang barangay mobile. Sumakay ang ilang lalaki para habulin ang SUV, habang ang ilan ay tumulong buhatin si Kaloy. Tawagin ang ambulansya, madugo ang sugat. Habang binibitbit si Kaloy palabas, mahigpit ang kapit ni Isa sa kanyang kamay. "Kaloy, huwag mong iiwan tong laban natin. Hindi mo ako iiwan, di ba?" Mahinang ngumiti si Kaloy. "Hindi ko kailanman iniiwan ang pasahero ko, lalo na ang isa sa pinakamahalaga." At sa sandaling iyon, habang sumisigaw ang mga tao sa labas at humahabol ang sirena ng ambulansya, isang tahimik na paninindigan ang umusbong. Isang laban na hindi lang para kay Isa, kundi para sa bawat inosenteng nilulunod ng takot at kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Kaloy na hindi siya basta-basta tao lang. Isa siyang haligi sa panahong lahat ay taot tumayo. 3 araw na ang lumipas mula nang isinugod si Kaloy sa ospital ng barangay. Sugatan man ang kanyang katawan, mas masidhi ang init sa kanyang dibdib tuwing naaalala niya ang nangyari. Araw-araw, siyang nilalapatan ng gamot ng mga nurse. Ngunit ang pinakamalaking lunas sa kanya ay ang presensya ni Isa na hindi bumibitaw. Palaging naroon sa tabi ng kanyang kama, pinapahid ang pawis sa noo niya at tahimik na binabantayan ang kanyang bawat paghinga. Isang umaga, habang natutulog si Kaloy, may pumasok na batang lalaki sa silid ng ospital. Bit-bit ang diaryong may basang gilid. "Kuya Kaloy," sigaw nito. "May artista ka daw na niligtas? Sikat ka na po sa Facebook." Napadilat si Kaloy. "Ha? Anong artista?" Dumating si Mang Lando, ang janitor sa ospital. "Hindi artista yan, iho. Bilyonarya raw, anak ng Velarde.
Biglang napabalikwas si Kaloy. Anong sabi niyo, Mang Lando? Inilapag ni Mang Lando ang dyaryo sa paanan ng kama. Doon sa front page ng tabloid, nakalagay ang headline na Bilyonaryang tagapagmana ng Velarde Empire, muntik nang mahuli ng mga kumidnap, inalagaan ng isang tricycle driver sa loob ng looban. May kasamang litrato si Isa habang nasa isang eskinita. Suot pa rin ang hoodie na bigay ni Kaloy at may nakasulat sa baba, "Nasaan ang lalaking tumulong sa kanya?" Tanong ng buong bansa. Hindi makapaniwala si Kaloy. Ang babaeng buong akala niya ay ordinaryong tao lang, sugatang galing sa gulo, ay hindi lang pala anak mayaman. Siya pala ang Isa Velarde, ang napapabalitang nawawalang tagapagmana ng Velarde Conglomerate. Sa silid na iyon, naramdaman ni Kaloy ang bigat ng pagkakaibang hindi niya noon iniinda. Para siyang biglang nabunutan ng lakas. Teka, anong ginagawa ng ganung klasing babae sa looban namin? At ako? Bakit ako? Pumasok si Isa, may dalang puting supot na may lugaw mula sa karinderya. Sa gulat ni Kaloy, agad siyang bumangon. "Bakit hindi mo sinabi?" Tanong ni Kaloy, may halong paggalito at hinanakit. Tahimik si Isa. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. "Hindi ko sinabi. Kasi gusto kong may tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang Velarde. Pero Isa, buong buhay ko, sinanay ako sa katotohanang ang mga kagaya mong mayaman hindi tumatapak sa putik na nilalakaran ko. Hindi tumitigil sa mga barong-barong. Pero ikaw, nandito ka." Lumapit si Isa at inilapag ang lugaw sa mesa. "Gusto kong maramdaman na may taong tutulungan ako kahit hindi ako mayaman, kahit wala akong maibalik. At ikaw yon, Aloy. Sa mundong puno ng peke, ikaw lang ang totoo." Saglit silang nagkatinginan. Walang salita pero puno ng bigat ang hangin sa pagitan nila. Maya-maya kumatok ang nurse sa pinto. "Sir Kaloy, may mga pulis pong gustong makausap kayo. At media rin. Gusto nilang malaman kung ano talaga ang nangyari. May dalang kamera. Live daw po to." Agad na tumayo si Isa. Hindi pa siya pwedeng ilantad. Hindi niya alam kung sino ang binabangga niya. Baka balikan siya. Ngunit huli na, sa lobby ng ospital, andun na ang mga mamamahayag. Ilang cameraman, reporter at isang abogado na may hawak na papel. Mabilis na naglabasan ang mga tsismosa mula sa barangay. Si Mang Berting ay panay ngisi habang pinapakita sa kamera ang isang lumang picture ni Kaloy na may kargang tricycle. "Yan na ang bayaniang San Roque," sigaw ng isang tricycle driver. Sa gilid ng silid, tinakpan ni Isa ang mukha niya habang sinisikap niyang ayusin ang pagkakasuot ng kanyang salamin. Pero may isang matandang babae sa labas ng bintana ang napasigaw. "Ay, siya yun! Siya ang batang nawawala noon! Anak ni Don Ramon, si Isa Velarde!" Parang may sumabog na granada sa ospital. Lahat ng mata, pati kamera, ay biglang tumutok kay Isa. Napaatas siya. Nanginginig ang tuhod. Nagmadaling pumasok si Kaloy sa pagitan nila. Sinikap siyang protektahan sa mga flash at tanong. "Wala pong interview, paumanhin," sagot ni Kaloy sa mahigpit na tono. Ngunit isang lalaki ang lumapit. Maayos ang barong. May hawak na ID na may logo ng Velarde Holdings. "Ako si Attorney Francisco, Legal Counsel ng Velarde Family. Susunduin na po namin si Miss Isa." Napatingin si Isa kay Kaloy. May luha na sa kanyang mata. "Kaloy," lumapit si ating Francisco. "Ma'am, kailangan nyo na pong bumalik sa pamilya ninyo. May iniwang sasakyan sa labas. Nakaantabay ang security." Bago tuluyang lumabas si Isa, hinarap niya si Kaloy. "May iiwan ako sa'yo." Inabot niya ang isang sobre. "Basahin mo kapag mag-isa ka na lang. At Kaloy, sana kung magkalapit ulit ang mundo natin, piliin mo pa rin ako." Lumabas si Isa. Yakap ng mga bodyguard, sinasakop ng payong, inaalalayan ng mga abogado at binabato ng tanong ng media. Sa isang iglap, nawala na siya. Parang sinag ng araw na saglit lang dumaan sa kahirapan ni Kaloy at ngayoy muling naglaho sa kanyang kamay. Magdamag, hawak ni Kaloy ang sobre. Hindi niya agad binuksan. Pinagmasdan niya ito habang patuloy ang ulan sa labas. Sa likod nito, nakasulat sa tinta na pilit tinatakpan ng luha. "Salamat,
dahil tinulungan mo ako bilang isa, hindi bilang Belarde. Tahimik siyang tumitig sa kanyang tricycle na nasa labas. Natuluan ng ulan, may bakas pa ng yero na tinamaan ng bato, at habang pinipikit niya ang kanyang mata, alam niyang isang bagay na hindi kayang bayaran ng pera ang dumaan sa buhay niya. Ang pagkakataong tumayo para sa isang tao. At hindi para sa pangalan, muling bumalik si Kaloy sa looban ng San Roque. Sakay ng kanyang tricycle na ngayon ay may sugat pa sa gilid mula sa bayolenteng gabi, ilang araw na ang nakalipas. Mas mabigat ang katawan niya. Hindi dahil sa sugat na unti-unti nang naghihilom, kundi sa bigat na iniwan ng babaeng saglit lang dumaan sa buhay niya. Pakiramdam niya ay para siyang binugbog ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag, isang pagod na hindi kayang lunasan ng tulog, at isang pananabik na hindi niya kayang ipagtapat kahit kanino. Sa terminal, nagsimula na namang magsiksikan ang mga tricycle. Mainit, maingay at mabaho gaya ng dati. Pero iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Halos lahat ay sumasalubong ng tingin. May ngiti sa labi, may biro sa dila. "Uy, Sir Kaloy!" sigaw ni Mang Berting habang hawak ang tabloid. "Kumusta na ang bilyonaryang niligtas mo, ha? Naging magjowa na ba kayo? Baka raw may kasunod na teleserye yan, bro. Tricycle driver in love with a heiress." Sabay tawa ng isa pang driver. Napakamot si Kaloy sa bato. Wala siyang masabi. Ngumiti lang siya ng tipid at umupo sa harap ng kanyang tricycle. Kunway inaayos ang gulong. Pero kahit anong pilit niyang ibalik ang dati niyang gawi, hindi na ito maibalik sa dating ayos. Parang may nawawalang piyesa sa kanyang pagkatao, at ang ingay ng paligid ay hindi na sapat para takpan ang katahimikan sa loob niya. Kinagabihan, sa barong-barong niyang muling tiniklop ang lumang kumot, nakatanaw siya sa labas habang hawak-hawak ang sobre na iniwan ni Isa. Hindi pa rin niya ito binubuksan. Sa halip, palipat-lipat lang ito sa ilalim ng kanyang unan, sa bulsa ng tricycle o sa tabi ng kalan. Parang ayaw niyang tapusin ang kwento nila. Parang sa pagbubukas ng sulat, may tuluyang pagtatapos na hindi na mababawi. Ngunit ng gabing iyon, habang binibilang niya ang mga patak ng ulan sa yero, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Unknown number ang nakalagay. Tila kinabahan siya, pero sinagot niya ito. "Hello?" Walang imik sa kabilang linya. Puro hangin lang. Magsasalita na sana siya ulit, nang isang pamilyar na boses ang marinig niya. "Kaloy, ako to." Tahimik siya sandali. Hinigpitan ng hawak sa cellphone. "Isa? Hindi ko alam kung dapat pa akong tumawag. Pero hindi ko na kaya. Gusto ko lang may marinig na boses na totoo." "Kamusta ka na?" tanong ni Kaloy. Mahina ngunit puno ng damdamin. "Buhay pa. Pero parang hindi ako nabubuhay. Binalik na nila ako sa dating mundo." Press con dito. Meeting doon. Lahat scripted. Lahat peke. At habang numingiti ako sa kamera, ang iniisip ko lang kung ano kayang ginagawa mo sa terminal. Hindi agad nakasagot si Kaloy. Pinilit niyang huwag patulugin ang emosyon. "Ganito rin ako rito. Terminal, pila, init, traffic. Pero sa tuwing nagmamaneho ako, iniisip ko, baka sa isang kanto, bigla ka na lang lumitaw." Nagpigil ng luha si Isa sa kabilang linya. "Kaloy, kung dumating ang araw na maging malaya ako, pipiliin mo pa rin ba ako?" Isang tanong na tila pumutol sa hangin. Saglit na katahimikan. Umupo si Kaloy sa gilid ng papag, huminga ng malalim. "Isa, hindi kita pinili dahil malaya ka. Pinili kita dahil kahit sugatan ka, hindi mo sinukuan ang sarili mo. At kung may araw mang bumalik ka, kahit anong pangalan mo, oo, pipiliin pa rin kita." Tumingin siya sa kisame. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapan. Hindi rin niya alam kung anong dapat sabihin pa. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang tawag, muling nagsalita si Isa. "Salamat, Kaloy. Sana hindi ito ang huli nating pag-uusap." Pagkababa ng tawag, muling bumagsak ang katahimikan. Ngunit may kakaiba na. Sa kabila ng kawalang katiyakan, may piraso ng pag-asa sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang sobre sa bulsa at sa wakas, binuksan ito. Laman ng sobre ay isang maliit na papel, sulat kamay. Ang tinta ay bahagyang kupas, pero malinaw ang bawat letra.
Kung darating ang araw na makalimutan mo kung sino ka sa tingin ng mundo, sana maalala mong minsan may isang babaeng naligtas, hindi dahil sikat siya, kundi dahil may isang lalaking walang pangalan ang tumulong. Ikaw yon, Kaloy. Ikaw ang bayani ko. Isa, napayuko si Kaloy. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa, pero alam niyang sa gabing ito, kahit hindi niya hawak ang kinabukasan, hawak niya ang katotohanan na minsan sa buhay niya, may isang babaeng umamin na siya ay mahalaga. Hindi dahil sa tricycle niya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihang hindi kayang bilhin. Mula nang muling bumalik sa terminal si Kaloy, tila walang araw na hindi siya binabati ng mga tao sa paligid. Ang dating tahimik niyang mundo ay biglang napuno ng ingay. Hindi lang ng mga tambuto at sigawan ng mga pasahero, kundi pati na rin ng mga tanong, sulyap at pangungulit. Kahit ang karinderyang dati niyang pinagtititiyagaan para makautang ng kape at kanin, ngayon ay laging may libreng ulam para sa kanya. Kaloy, pirmahan mo nga tong tabloid na to. Hiling ng isang ale habang may hawak na plastic na may lamang paboritong lugaw. Tamang-tama, idol. Sigaw ng isang batang lalaki. Ikaw na ang bayani ng barangay. Napangiti si Kaloy, ngunit hindi niya maikakaila ang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Sapagkat sa kabila ng lahat ng papuri at ng ngiti ng mga tao sa paligid, may isang bagay na patuloy na kumakabog sa kanyang dibdib. Isang boses na hindi mawawala sa isipan niya tuwing gabi. Isang boses na tila bumubulong mula sa likod ng bawat katahimikan. Ang boses ni Isa, ang mga huling salitang iniwan nito bago sila maghiwalay. Sana kung magkalapit ulit ang mundo natin, piliin mo pa rin ako. Isang gabi, habang nakaupo si Kaloy sa gilid ng tricycle at pinupunasan ang mga mantsa ng grasa mula sa makina, muling tumunog ang kanyang cellphone. Parehong numero, wala na naman sa kontak. Tahimik, pero alam na niya agad kung sino ito. Hello, mahina niyang bati. Kaloy, mahina ring sagot ng boses sa kabilang linya. Napapikit siya. Isa, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang, kahit sandali lang? Tumango siya, bagamat hindi ito kita. Oo, nandito lang ako. Laging nandito lang. At nagsimula ang isa na namang gabi ng pag-uusap. Walang video, walang muka, boses lang. Pero sapat iyon para ipaalala na buhay pa rin ang koneksyon nila. Hindi man sila magkasama, pero hindi rin lubusang nagkakalimutan. Sa mga sumunod na linggo, gabi-gabi silang nag-uusap, minsan hanggang 3:00 ng madaling araw. Ikinukwento ni Kaloy ang araw niya sa terminal, kung paano siya nakipag-agawan ng pasahero, kung paano siya nakipagtalo kay Mang Berting, kung paano siya nalugi dahil nasira ang preno ng tricycle. Sa kabilang linya, tahimik si Isa, pero paminsan-minsan ay tatawa siya, at yun na ang pinakamagandang tunog sa buong gabi ni Kaloy. Minsan, si Isa naman ang nagsasalita. Ikinukwento niya ang mga board meeting na parang courtroom drama. Ang mga tagpong pinipilit siyang ngumiti sa harap ng media kahit hindi pa rin tuluyang gumagaling ang sugat sa kanyang dibdib. Ang mga gabing umiiyak siya sa silid na puno ng mamahaling gamit pero walang kahit isang taong tunay na nakakakilala sa kanya. Kaloy, bulong ni Isa sa isang tawag, gusto ko lang maramdaman ulit kung paano maging tao. Isa, kahit anong gawin nilang pintura sa'yo, tao ka pa rin, ikaw lang ang kailangang maniwala ron. Napahinga si Isa. Pero Kaloy, bakit ikaw? Bakit hindi ako nakahanap ng ganitong boses noon pa? Siguro kasi hindi pa panahon. O siguro kasi kailangan mo muna masaktan para makita kung sino yung hindi ka iiwan kahit sugatan ka. Sa likod ng mga tawag, may unti-unting nabubuong damdamin. Hindi nila binibigkas. Hindi nila inaamin, pero ang katahimikan tuwing matapos ang tawag ay nagsasabi ng lahat na sa bawat segundo ng pag-uusap, mas lumalalim ang dahilan kung bakit sila pinagtagpo. Isang gabi, biglang hindi tumawag si Isa. Dumaan ang unang araw, sinabayan ni Kaloy ng pag-aalala, pero hindi muna siya nag-overthink. Bata pagod lang. Pero nang dumating ang pangalawang gabi, at pangatlo,
Nagsimula ng mga tug ang mga daliri ni Kaloy habang paulit-ulit na pinipindot ang number. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Pumasok sa isipan niya ang mga posibilidad. Baka tinanggal ang SIM, baka pinatigil ang lahat ng communication ni isa, baka may nangyaring masama. Pero ang pinakaayaw niyang isipin, baka pinutol na talaga ni isa ang ugnayan nila. Hindi siya nakatulog ng 3 araw. Sa terminal, hindi na siya makapag-drive ng maayos. Tinawanan pa siya ni Mang Perting nang minsang muntik siyang mabangga sa poste. Aba Kaloy, nasa na ang isip mo? Huwag mong idaan sa pagmumuni-muni yang manibela. Ngunit wala na siyang lakas para makipagbiruan. Sa tuwing may dadaan na SUV sa kansada, napapatingin siya. Sa bawat babaeng may suot na shades, iniisip niyang baka si isa. Pero laging hindi. Hanggang isang hapon, habang pauwi siya mula sa isang maagang biyahe, may lumapit na lalaking nafakot at may dalang sobre. Kaloy Ignacio? Ako po, bakit? Iniabot ito ni Miss Velarde. Sabi niya, kung darating ang oras na hindi siya makatawag, ito ang sagot sa mga tanong mo. Agad niyang kinuha ang sobre, nanginginigin ang kamay. Binuksan niya ito habang nakaupo sa gilid ng tricycle. Isang sulat, maikli lang. Kaloy, patawad kung hindi na kita natawagan. Hindi dahil hindi ko gusto, kundi dahil sa wakas, may laban akong kailangang harapin ng mag-isa. Pero kahit malayo ako, gusto kong malaman mong ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban ngayon. Hindi bilang Velarde, kundi bilang isa. Hindi pa ito ang wakas. Magkikita pa tayo. Hintayin mo lang. Sa tamang panahon, napapikit si Kaloy, hindi niya mapigil ang luha. Sa pagitan ng hangin at ulan na muling nagbabadya sa ulap, narinig niya ulit sa kanyang puso ang boses ni isa. Mahina, pabulong, pero malinaw. Hintayin mo lang ako. At sa gabing iyon, sa lumang barong-barong, sa tabi ng tricycle niyang may yupi pa rin sa gilid, ipinangako ni Kaloy sa sarili, hindi niya bibitawan ang boses na iyon. Dahil minsan sa buhay niya, may taong nagpakita sa kanya na hindi kailangan ng yaman para maging mahalaga. Kailangan lang ng totoo. Mula nang matanggap ni Kaloy ang liham na iyon mula kay Isa, tila nagbago ang kilos niya araw-araw. Sa halip na bumalik agad sa bahay pagkatapos ng pasada, madalas siyang tumatambay sa gilid ng plaza, nakatanaw sa malayo na parang may hinihintay. Ilang beses na rin siyang napaaway sa terminal dahil sa panlilibak ng mga kasamahan niyang tricycle driver, na inakalang nakatsambalam siya sa isang babaeng mayaman. Pero hindi na siya sumasagot. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, parang hinog sa pakpak ng isang layuning hindi na nila kayang abutin. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng preno ng kanyang tricycle, dumating si Mang Romy, ang matandang kartero ng barangay. May hawak itong puting sobre na may naka-embos na sagisag ng korte. Agad bumilis ang tibok ng puso ni Kaloy. Kaloy, ani ni Mang Romy, abogado yata to ng Velarde. May ipinaabot sa'yo. Kinuha niya ito, binasa ang pangalan sa envelope. Attorney Simon Villaraza, Office of Legal Affairs, Velarde Holdings. Pagbukas niya ng sobre, naroon ang isang legal notice. Hindi ito liham ni Isa. Ito'y 4-month summons na nagsasabing si Kaloy ay iniimbitahan sa isang closed-door arbitration meeting tungkol sa alleged security breach and exposure of a Velarde family member during a period of high-profile risk. May petsa, may lugar. Isang private law office sa Makati. Nalaglag ang balikat ni Kaloy. Hindi niya maintindihan. Bakit siya biglang iniimbestigahan? Hindi ba't siya ang tumulong? Hindi ba't siya ang sumalo sa panganib? Kinabukasan, dinala niya ang sulat sa isang abogadong kakilala ng kapitan sa barangay. Si Attorney Enrico, dating nagseserbisyo sa mga kaso ng lupa. Tiningnan nito ang papel, umiling at mariing nagsalita. Kaloy, sa tingin ko, hindi ito basta-basta paanyaya. Gusto nilang ipitin ka. Bakit naman? Wala naman akong ginawang masama. Tinulungan ko lang si Isa. Diyan ka nagkakamali. Ang pamilya Velarde, may mga taong ayaw sa publicity na hindi nila hawak. At ang pagkakalat ng impormasyon tungkol sa babaeng nawawala ay maaaring kinonsidera ng ilang tao na liability ka. Tandaan mo,
Hindi si Isa ang gumagawa ng mga papel na to. May mga tao sa paligid niya na hindi sang-ayon sa pagkakaibigan niyo. Napayuko si Kaloy. Gusto ko lang naman siyang tulungan. Wala akong hininging kapalit. Alam ko, pero minsan, hindi sapat yon. Bago siya umalis sa tanggapan ni Attorney Enrico, may iniabot sa kanyang maliit na folder. Ito ang kontak ng isang mas malakas na abogado. Kung kailangan mo ng representasyon, tawagan mo siya. May dating koneksyon sa pamilya Velarde. Baka makatulong. Habang pauwi, dala-dala ni Kaloy ang papel, ang bigat sa dibdib at ang tanong na paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Bakit parang kasalanan pa ang tumulong? Nang gabi ring iyon, habang pinapainit niya ang kanin at tuyo para sa hapunan, may kumatok sa pinto. Isang lalaking nakaputing polo, nakaitim na pantalon at may dalang brown envelope. Kaloy Ignacio? Opo, bakit? Iniabot ko po ito, confidential, galing sa isang source na ayaw magpapilala. Importanteng basahin niyo agad. Kinuha niya ito. Pagtalikod ng lalaki, agad niyang binuksan. Sa loob, may 3 dokumento. Isang kopya ng kasunduan sa pagitan ng Velarde Holdings at isang kumpanya na tinatawag na Cardenas Finance Group. Isang transcript ng email exchanges at isang sulat na sulat kamay. Hindi nakapirma ang huli, pero pamilyar ang sulat kamay. Kaloy, kung natanggap mo ito, ibig sabihin ay nagsisimula na ang galaw nila. Ang Cardenas Group ay pagmamay-ari ng pamilyang kinakasundo ni Papa para sa strategic merger. Isang kasal ang planado sa pagitan ko at ng anak ng Cardenas para mapalakas ang negosyo. Hindi ko ito pinili, pero pinipilit ako. Pinipilit nila akong pumayag. At kapag tumanggi ako, may ipapakakalat silang video na sisira sa akin, sa pamilya ko, at pati sa iyo. Kaloy, lumayo ka na kung kaya mo. Hindi ako ligtas. At kapag patuloy kang nakalapit sa akin, ikaw ang uunahing sirain. Napatayo si Kaloy. Nanginginig ang kamay. Binasa niya muli ang pangalan sa dokumento, ang Cardenas, na matagal na palang kaalyado ng pamilyang Velarde. At si Martin, ang lalaking sumugod noon sa kanyang bahay, ay anak ni Alvaro Cardenas. Biglang may kalabog sa bubong. Kumalabog din ang pinto. Muling lumitaw ang kaba sa dibdib ni Kaloy. "Tricycle boy, nandyan ka ba?" Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas. Si Martin. "Buksan mo to. Ayaw mo yatang pakiusapan ng maayos?" Tahimik si Kaloy. Dahan-dahang kinuha ang lumang wrench mula sa gilid ng kalan. Tumitig sa pinto. Walang takot. "Akala mo ba makakatakas ka? Nasa radar ka na namin. Bawat kilos mo, binabantayan. At kung akala mong hindi namin malalaman ang tungkol sa komunikasyon niyo ni Isa, nagkakamali ka." Sinipa ni Martin ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang patrol ng barangay. Mabilis na pumasok ang mga tanod. Sakto sa timing. Walang ibang nagawa si Martin kundi umatras. Ngunit bago siya sumakay muli sa sasakyan, lumingon siya kay Kaloy. "Akala mong tapos na? Hindi pa to simula, pobre." Pagkaalis nila, napaupo si Kaloy sa sahig. Hinawakan niya ang sulat ni Isa. Basang-basa na ng pawis ang kanyang palad. Napahawak siya sa dibdib. Pilit pinapakalma ang kanyang puso. Sa madilim na paligid, sa gitna ng halimuyak ng lumang langis at tuyo, muling bumalik sa alaala niya ang gabing binulong sa kanya ni Isa ang mga salitang iyon. Mahina pero puno ng pakiusap. "Kung hindi mo ako sinagip, hindi ko malalaman kung sino talaga ako." At sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang buhay ni Isa ang iniligtas niya, kundi ang katotohanang matagal nang pinipilit itago ng mga makapangyarihan. Isang katotohanan ng kailangang ilaban, kahit ang kapalit ay ang katahimikan ng sarili niyang buhay. Tumakbo ang mga araw na parang may palaging nakasunod sa bawat anino ni Kaloy. Hindi na siya makagalaw ng malaya sa looban. Minsan habang nagbubunot ng gulong ng tricycle ay may lalaking biglang lumapit at tila nagsusuri sa kanya. Minsang binilhan niya ng pandesal ang matandang tindera. Nakatanggap siya ng masamang tingin mula sa isang lalaking nakaposte sa poste ng kuryente. Nararamdaman niyang binabantayan na siya. Lahat ng kilos niya ay tila may matang nakapitig.
Ngunit mas lalong hindi siya mapakali nang makumpirma sa radyo ang balitang nagluluksa ang buong bansa sa pagpapakasal ng bilyonaryang si Isa Velarde. Ngayong araw na ito, sa isang eksklusibong private cathedral sa Tagaytay, ikakasal ang business heiress na si Isa Velarde sa anak ng banking mogul na si Martin Cardenas. Napatigil si Kaloy sa paghugas ng kamay. Tumulo ang tubig mula sa gripo habang nakatingin siya sa lumang radyo na halos hindi na malinaw ang tunog. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ganito ang tono ng mga tawag nila noon. Hindi ito ang direksyon ng mga liham at bulong. Pinipilit lang si Isa. Pinipilit siyang magpakasal. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Isinakay niya ang sarili sa tricycle at dumiretso sa bahay ni Attorney Enrico. Wala na ito. Nagsara na raw ang tanggapan. Kaya't dinala niya ang mga papel kay Attorney Villaraza, ang abogadong dating inirekomenda. Sinalubong siya ng sekretarya at pinapasok sa opisina. Gusto ko lang pong malaman, wala ba talagang magagawa para ihinto ang kasal na to? Tanong ni Kaloy, habang pinipigil ang pangingingid ng kamay. Tumingin si Attorney Villaraza sa mga dokumento, saka mariing nagsalita. Kung may katibayan kang napipilitan Miss Velarde, maaari nating magawa ng legal remedy. Pero ngayon, unless may aktwal na witness, imposibleng pigilan ang seremonyas. Ang church wedding ay personal na desisyon at mukhang nakuha na nila ang tahimik na pagsang-ayon ni Isa. Hindi siya sumang-ayon, mariing sagot ni Kaloy. Napipilitan siya, may banta, may video, at ako ang uunahin kapag pumalag siya. Tahimik ang abogado. Muli nitong tiningnan ang folder. Ang kasal ay 2:00 ng hapon. Ngayon ay 12:30 pa lang. Napalingon si Kaloy sa orasan. Kalahating oras na lang. Hindi na siya nagtanong pa. Tumayo siya, nagpugay at tumakbo palabas ng opisina. Sumakay siya sa tricycle at dumiretso sa paakyat ng Tagaytay. Sa buong biyahe, hawak niya sa kaliwang kamay ang manibela at sa kanan ang isang kopya ng liham ni Isa. Sariwa pa rin ang tinta kahit mamasa-masa na sa pawis at ulan. Hindi pa tuhuli, Isa. Hindi pa. Bulong niya habang nilalampasan ang mga kurbada. Pagdating sa labas ng simbahan, hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Nakabarong, may listahan ng imbitado at may mga security escort sa paligid. Hindi alintana ni Kaloy ang lahat. Pilit siyang dumaan sa gilid ng garden, umaasang may mapagkakasingitan. Sa likod ng chapel ay may lumang bakod na gawa sa kahoy. Tumalon siya roon, nabali pa ang kanyang sapatos. Sa loob ng simbahan, saktong naglalakad si Isa sa gitna ng aisle. Puting-puti ang kanyang damit, napakaganda sa mata ng lahat, ngunit sa mata ni Kaloy, tila nakapiring na prinsesa na hinahatid sa hukay. Sa gilid ng altar, nakatayo si Martin, nafangiti, may kumpiyansa sa bawat kilos. Ang pari ay nag-umpisa ng misa. Bago ang ating seremonyas, tanungin muna natin ang bawat isa kung bukal sa loob ang pagpasok sa banal na sakramento ng kasal. Ngunit bago pa man marinig ang sagot, isang sigaw ang lumipad mula sa likod ng simbahan. Huwag kang pumayag, Isa! Lumingon ang lahat. Si Kaloy, pawisan, madungis at hingal na hingal. Nasa paanan siya ng altar. Bigil siya ng 2 security guard. Nang makita siya ni Isa, nanginginig ang katawan nito. Nataluha. Sa mga mata ni Isa, parang siya lang ang pao sa buong simbahan. Hindi mo kailangang gawin to. Sigaw muli ni Kaloy. Hindi ka pagmamay-ari ng negosyo. Hindi ka obligasyon ng kahit sinong Cardenas. Isa, alalahanin mo kung sino ka. Paalisin yan, sigaw ni Martin sa security. Pasaway to, pababain ng loob. Pero tumayo si Isa, nilapitan niya ang pari. Tiningnan nito sa mata. Pasensya na po, Father. Bumaling siya kay Martin. Hindi mo ako pagmamay-ari. Hindi mo kayang takutin ang puso ko. Ano bang pinagsasabi mo, Isa? Singhal ni Martin. Masisira ang pamilyang ito. Masisira lang ang sarili ko kung ipipilit ko to. Sagot ni Isa. Tumakbo siya pababa ng altar. Inulak ang kamay ng mga security at niyakap si Kaloy sa harap ng lahat. Salamat dahil pinatigil mo ako. Akala ko wala na akong lakas. Pero nandito ka.
Hindi makapaniwala ang mga bisita. Tumayo ang ilang panig ng pamilya, nagtawagan ng abogado, ngunit wala na silang nagawa. Sa gitna ng gulo, si Isa at si Kaloy ay magkatabing lumabas ng simbahan, magkahawak kamay, habang ang mga kamera ay sunod-sunod ang flash. Sa labas bumuhos ang ulan, ngunit hindi nila alintana. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Kaloy habang tinatakpan sila ng kanyang jacket. Ngayon, ngumiti si Isa. Ngayon ay magsisimula akong mabuhay bilang ako. At ikaw, Kaloy, sana hindi ka bumitaw. Hinding-hindi at sa ilalim ng ulan, habang lahat ay nagkakagulo sa likod nila, ang dalawang taong dati ay magkaibang mundo ay nagsimula ng panibagong laban. Hindi para sa pangalan, hindi para sa pera, kundi para sa karapatan nilang pumili kung sino ang dapat nilang mahalin. Hindi pa man natutuyo ang basang sapatos ni Kaloy mula sa ulan, sa kasalang tinakasan nila ni Isa. Isang panibagong unos na naman ang humabol sa kanila. Pagkalabas nila ng simbahan, ay agad silang sinundo ng isang matandang babae na nagpakilalang tauhan ng yumaong Don Ramon Velarde, ang ama ni Isa. May dalang sasakyan at kalmadong tinig, ngunit may mahigpit na babala. Kung gusto nuyong mabuhay, sumama kayo sa akin. Hindi ligtas ang lansangan. Hindi na nagtanong pa si Isa at Kaloy. Sumakay silang dalawa, basa at tahimik, sa loob ng itim na SUV na tumakbo ng mabilis, palayo sa kalsadang puno ng mga gwardya, media at sigawan ng galit ng mga kardenas. Ilang minuto lamang ang lumipas, huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang ospital sa Maynila. Hindi ito mukhang pinupuntahan ng mayayaman, kundi tila isang abandonadong wing ng isang ospital na pinaliligiran ng scaffolding at alikabok. Bumaba sila. Inalalaya ng babae, si Isa. Si Kaloy naman ay dahan-dahang nagmasid sa paligid. Walang ibang tao, walang receptionist, walang security guard. Inilagay kayo rito ni Don Ramon noon pa. Ani ng matanda habang nilalakad nila ang mahabang pasilyo na amoy lumang gamot. Bago siya pumanaw, alam na niyang hindi ligtas ang mga lihim sa pamilya. Kaya nagtayo siya ng anino. Isang pasilidad na hindi sakop ng Velarde Corp, hindi konektado sa media at walang access ang mga kardenas. Anino? Tanong ni Kaloy. Dito nagtatago ang mga hindi kayang ipagtanggol ng batas, sagot ng babae. Pagdating nila sa dulo ng pasilyo, binuksan ng matanda ang isang pinto. Doon sa isang silid na may kulay abong pader, may kama sa gitna. At sa kama, nakahiga ang isang matandang babae, payat, walang buhok at may tubo sa ilong. Nagulat si Isa. Sino siya? Lumapit ang matanda. Siya ang ina mo, Isa. Nanlaki ang mata ni Isa. Napatras siya. Anong ibig mong sabihin? Patay na ang ina ko. Iyan ang sinabi nila sa akin. Hindi siya patay. Itinago siya. Nang malaman ng lolo mo na siya ay isa lamang guro at hindi galing sa angkan ng politiko't negosyante, ipinalayo siya sa iyo. Nagtangka siyang lumaban, ngunit napagtagumpayan siya ng takot. Kaya't ipinasok siya rito, pinangakuan ng lunas, pero ikinulong. Hindi makapagsalita si Isa. Parang binuksan ng lahat ng sugat ng pagkatao niya. Lumapit siya sa kama, tinitigan ng matandang babae na tila walang malay. Ito ba ang dahilan kung bakit ako parang laging kulang? Bulong ni Isa. Walang tugon mula sa kama. Ngunit biglang gumalaw ang daliri ng matanda. Dahan-dahan, parang nais abutin ang pisngi ni Isa. Ma, napahikbi si Isa. Ako to, si Isa mo. Sa gilid ng silid, si Kaloy ay tahimik lang na pinagmamasdan ang lahat. Hindi siya makapaniwala na sa harap niya ngayon ay lumalahad ang totoong buhay ni Isa. Hindi bilang tagapagmana ng Velarde, kundi bilang anak na pinagsinungalingan buong buhay. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas sila ng silid. Sa labas, naghintay ang matandang tagapag-alaga. May inabot itong lumang kahon kay Kaloy. Iniwan ito ng ina mo, ani niya. Ang ina mong si Rosa. Ipinagbiling niya ito kay Don Ramon bago sila naghiwalay. Kinuha ni Kaloy ang kahon. Binuksan niya ito. Laman ay isang lumang singsing kapareho ng iniwan sa kanya ng kanyang sariling ina noong mga huling araw nito. May ukit sa loob.
RV plus RD. Rosa Domingo, ani ng babae. Yan ang pangalan ng ina mo. At ang RV si Don Ramon Velarde. Isa kayong magkadugo. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid ni Kaloy. Ang pasilyo ay tumahimik at tanging pintig ng puso niya ang naririnig. Hindi siya makagalaw. Tinitigan niya si Isa at si Isa ay nakatingin din sa kanya. Pareho silang parang nabulaga ng liwanag na matagal nang tinatago sa kadiliman. Ako, kapatid mo? Halos hindi makalabas ang boses ni Kaloy. Lumapit ang matanda. Oo, pareho kayong anak ni Don Ramon, pero pinaghiwalay kayo ng mundo. Si Isa ipinanganak sa alta. Ikaw sa abot langit na paghihirap, pero iisa ang ugat nyo. Hindi mga pagsalita si Isa. Tinitigan lang niya si Kaloy at saka dahan-dahang lumapit. Kaloy, noon pa man, may nararamdaman na akong koneksyon sa'yo. Akala ko pagmamahal. Pero ngayon, mas malalim pa pala. Napayuko si Kaloy. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, pasasalamat o pangungulila sa buhay na hindi niya naranasan. Pero isa lang ang malinaw. Hindi aksidente ang pagkikita nila. Hindi mo na ako kailangan protektahan bilang babae. Bulong ni Isa. Pero sana, samahan mo ako bilang kapatid. Tumango si Kaloy. Nilapitan si Isa at niyakap ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, natagpuan nila ang pamilya sa isa't isa, hindi sa dugo lang. Kundi sa katotohanang pinaglaban nila ang bawat hakbang sa magkaibang mundo na ngayon ay pinagtagpo. At habang bumubuhos ang ulan sa labas ng ospital at ang sirang bintana ay pumapalakpak sa hangin, isang panibagong yugto ang tahimik na nagsimula, hindi na para sa hustisya, kundi para sa pagbubuo ng buhay na matagal nang ninakaw sa kanila. Magkahalong katahimikan at bigat ang bumalot sa loob ng sasakyan habang binabaybay ni Kaloy at Isa ang pauwi mula sa ospital. Tahimik si Isa, nakatingin sa labas ng bintana habang pilit iniunawa ang bigat ng katotohanang tumama sa kanya, na ang buong buhay niyang kinilala bilang totoong pamilya ay isang malaking disenyo lang ng mga kapangyarihan upang itago ang tunay na ugat niya. Na ang lalaking inakala niyang iniwan sila ay hindi pala ang masama, kundi siya palang biktima rin ng sistemang ginagalawan ng pamilya Velarde. At higit sa lahat, na ang lalaking minsan niyang pinangarap mahalin ay kapatid pala niya sa dugo. Hindi rin makapagsalita si Kaloy. Habang hawak ang manibela ng SUV na ipinahiram sa kanila ng tagapag-alaga sa ospital, damang-dama niya ang lalim ng dagat ng mga tanong na ayaw niyang languyin. Kung tutuusin, mas marami siyang dapat itanong kaysa kay Isa. Bakit siya pinalayo? Bakit kailangang itago ang lahat? Bakit sa dami ng paraan para sila ay magkita? Kailangang sa ganoong paraan pa, sa gitna ng delikado, madugo at halos hindi kapanipaniwalang serye ng pangyayari. Nang makarating sila sa isang maliit na kubong bakante sa gilid ng Tagong Lote sa San Jose del Monte, Bulacan, tahimik silang bumaba. Inalok ni Kaloy si Isa na doon muna sila pansamantalang tumuloy habang hindi pa ligtas bumalik sa syudad. Ang lugar ay dating inaupahan ng kanyang namayapang tiyuhin. Wala ng tao. Maliit, may isang silid at simpleng kusina, pero ligtas at malayo sa mata ng mga taong gusto silang saktan. Sa unang gabi sa kubo, pinilit ni Kaloy ayusin ang bubong gamit ang lumang trapal, habang si Isa naman ay tahimik na naglalagay ng kumot sa papag. Madilim ang paligid. Tanging liwanag ng lamparang degas ang nagsisilbing ilaw nila. Kaloy, mahinang tawag ni Isa, habang hawak ang isang lumang larawan ng isang batang babae na nakauniporme ng pampublikong paaralan. Ito raw ang picture ko noong una akong dinala ni Papa sa isang paaralan sa Tarlac. Sabi ng matandang alalay, diyan ka raw pinilit ilipat pagkatapos. Nilapitan siya ni Kaloy, iningnan niya ang larawan. Tila may kumislot sa kanyang alaala. Parang pamilyar ang lugar. Parang nakita na niya ang batang ito noon. Pero hindi niya ito matiyak. Hindi ko na masyadong maalala ang kabataan ko, bulong ni Kaloy. Laging palipat-lipat, laging palayo, walang permanenteng pirahan. Ang natatandaan ko lang,
Laging may nagsasabi sa akin, bawal kang lumapit sa Maynila. Ginawa nila ang lahat para hindi tayo magkakalilala, sagot ni Isa. At ngayon, kahit nahanap natin ang isa't isa, hindi pa rin natin alam kung paano buuin ang nawawala sa atin. Wala namang formula ang pamilya, sagot ni Kaloy habang umuupo sa tabi niya. Minsan, mas buo pa ang isang pamilya sa gitna ng kahirapan kaysa sa mga nakatira sa mansyon. Tahimik si Isa. Tumingin sa labas ng bintana kung saan aninag ang mga alitatap sa palayan. Pero paano mo ibabalik ang mga panahong nagkamali ka ng akala? Akala ko ako'y anak ng katangyarihan, pero anak pala ako ng babae ring ginapos ng sistemang iyon. Akala ko, pinanganak akong may kontrol, pero sa totoo lang, isa rin lang akong pawn sa laro nila. At ikaw, Kaloy, akala ko ikaw ang lalaking magbibigay sa akin ng bagong simula. Pero kapatid pala kita. Hindi agad nakasagot si Kaloy. Lumingon lang siya, pinilit ngumipi. Kapatid man kita, Isa, hindi nababawasan ang halaga mo sa akin. Ang pagmamahal, hindi lang sa iisang anyo. Iba-iba ang anyo ng malasakit. At minsan, ang pinakamatibay ay yung hindi mo pinili kundi ibinigay ng tadhana. Tumingin si Isa sa kanya. Tila may luhang namumuo sa gilid ng mata. Salamat, Kaloy, dahil kahit nalaman mong ako'y Velarde, hindi ka lumayo. Ngayon naman, kahit nalaman mong magkapatid tayo, andito ka pa rin. Sapagkat hindi naman kailanman naging tanong sa akin kung dapat kitang tulungan. Ikaw yung babaeng binulong sa akin ng nanay ko noon bago siya mamatay, na may isang darating na babae sa buhay ko na magpapabago ng lahat. Akala ko noon yun ay tungkol sa pag-ibig. Pero siguro, mas malalim pa pala ron. Kinabukasan, maaga silang nagising. Lumabas si Kaloy para mag-igib ng tubig sa poso, habang si Isa naman ay nag-init ng gatas na instant. Pareho silang pilit pinubuo ang normalidad sa gitna ng abnormal na sitwasyong kanilang kinataharap. Ngunit habang abala sila, dumating si Attorney Villaraza sakay ng puting SUV. Nandito ako hindi lang para maghatid ng balita, bungad ng abogado, kundi para ibigay sa inyo ang laman ng testamento ng yumaong Don Ramon Velarde. Tahimik si Kaloy at Isa habang inilapag ng abogado ang makapal na brown envelope sa lamesa. Binuksan ito ni Isa. Laman nito ang isang liham na sulat kamay. Isa, Kaloy, alam kong oras na ito'y binabasa ninyo, wala na ako. Pero nais kong ipagpaumanhin ang lahat ng aking pagkukulang. Kay Isa, patawan sa hindi ko pagprotekta sa iyo mula sa mga lobo sa pamilya. Kay Kaloy, patawad sa pagkait ko sa iyo ng apelyido at pangalan. Hindi ko kayo minahal ng pantay, pero mahal ko kayo pareho. Kaya't sa huling hiling ko bilang ama, ipinagkakaloob ko ang isang bahagi ng yaman ko, hindi para sa inyo, kundi para sa mga taong gaya ninyo, yung mga pinipiling lumaban kahit walang armas. Gamitin ninyo ito para bumuo ng buhay na hindi na kailangang itago. Natulala si Isa, si Kaloy na patingin sa sahig. Isang property sa Bulacan ang nakapangalan na ngayon sa inyong dalawa. Dagdag ni Attorney Villaraza. Isang bahay at maliit na lote, malapit sa paaralan, simbahan at palengke. Hindi na ito tungkol sa yaman, bulong ni Kaloy. Ito na ang simula ng pagbawi namin ng pagkatao namin. At sa hapong iyon, habang tinatanggap nila ang sulat na hindi kailanmang hiningi, ngunit kailangang marinig, sabay silang lumabas sa kubo, tumingin sa kalangitan, at pinakawalan sa kanilang mga puso ang lahat ng galit, hinanakit at tanong. Hindi man lahat ay nasagot, sapat na ang katotohanang hindi na sila nag-iisa. Sapat na sa mundong ito, natagpuan nila ang isa't isa, hindi bilang Velarde, hindi bilang mahirap o mayaman, kundi bilang magkapatid na parehong sugatan, pero sabay maglalakad papunta sa bagong simula. Buwan ang lumipas mula nang magpasya sina Kaloy at Isa na hindi na bumalik sa siyudad. Nanatili sila sa maliit na bahay na iniwan sa kanila ni Don Ramon sa Bulacan. Isang bahay na may payak na bakuran, may isang puno ng mangga sa likod at taniman ng gulay sa gilid. Dito sila muling nagsimula, hindi bilang mga Velarde,
kundi bilang dalawang taong nabigyan ng pagkakataong buuin ang sarili sa labas ng mga mata ng mundo. Si Isa, na noon ay sanay sa boardroom meetings, mga taong nakasuot ng mamahaling barong at Amerikana, ay natutong magluto ng pritong itlog at munggo sa simpleng kalan. Si Kaloy naman, sa kabila ng lahat ng karangalang hindi niya hiniling, ay bumalik sa paghahanap buhay bilang mekaniko, gamit ang natitirang bahagi ng yaman na iniwan ng kanilang ama upang magtayo ng maliit na auto repair shop sa tabi ng eskinita. Tinawag niya itong kambal gulong, hango sa ideyang silang dalawa ni Isa ay kambal sa pag-ikot ng kapalaran. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi pa tapos ang laban. Isang hapon, habang abala si Kaloy sa paglalagay ng transmission fluid sa isang lumang jeep, dumating si Isa na may dalang envelope mula sa dating accountant ng Velarde Corp. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, ngunit sa kanyang mga mata ay bumabalik ang dapi niyang tikas, hindi ng isang mayamang tagapagmana, kundi ng isang babaeng may layunin. Kaloy, tawag niya, kailangan mong basahin to. Pinitiwan ni Kaloy ang hawak at umupo sa lumang upuan sa harap ng garahe. Binuksan niya ang sobre. Doon niya nakita ang isang compilation ng financial statements at investment agreements. Pero hindi lang ito pangkaraniwang dokumento. Ito ang ebidensyang matagal nang pinagtatakpan sa loob ng korporasyon. Mga ghost projects, fund diversions, overpriced contracts. At lahat ng ito ay pabor sa mga kapamilya ni Martin Cardenas na ngayon ay unti-unti nang sinisilo ang natitirang bahagi ng Velarde Empire. Kaya pala ako pinilit ikasal. Ani Isa, may bahid ng hinanakit sa boses. Hindi lang pala ako pang seguridad ng pangalan. Ginawa rin nila akong daan para mapalawig ang kanilang pagnanakaw. Anong balak mo gawin dyan? Tanong ni Kaloy habang binubuklat ang mga papel. Ilalaban ko. Hindi na para sa akin, hindi rin para sa Velarde, kundi para sa mga trabahador na ilang taon nang binabarat ang sahod, sa mga community project na ginawang palabas lang, at sa bawat pamilyang naniniwala sa pangakong hindi naman pala totoo. Tiningnan siya ni Kaloy. Kung gagawin mo yan, babalik ka sa gulo. Hindi kita pipigilan, Isa. Pero siguraduhin mong hindi ka mag-isa. Gumiti si Isa. Kaya ko dahil alam kong kahit anong mangyari, may kuya akong nandyan. Ilang linggo ang ginugol nila sa pagsasaayos ng ebidensya. Tinulungan sila ng ilang dating accountant, isang whistleblower na dating auditor ng kumpanya, at isang abogadong nakisimpatya sa kanilang laban. At pagkatapos ng mahabang paghahanda, naghain sila ng kaso laban sa Board of Directors ng Velarde Corporation at sa mga Cardenas sa Securities and Exchange Commission. Gumulong ang balita na parang lindol. Lahat ng pahayagan, news site at media outlet ay naglabas ng balitang Isa Velarde, kapatid ng mekanikong bayani, naghahain ng kaso laban sa kanyang sariling kumpanya. Kinabukasan, binisita sila ng mga dating empleyado ng kumpanya. Mga janitor, sekretarya, messenger, lahat sila ay may kwento ng panlalamang, panggigipit at pagsasamantala. Sa bakuran ng bahay nila, isa-isang nagsalita ang mga ito. At sa gitna ng luha at pasasalamat, muling nakatindig si Isa bilang leader. Hindi sa yaman, kundi sa paninindigan. Isang gabi, habang pinapanood nila ang TV sa lumang sala, lumabas sa balita ang pahayag ni Martin Cardenas. Ang mga bintang na ito ay walang basehan. Isa Velarde is an emotional wreck. Manipulated by outsiders. Lahat ito ay isang palabas. Napahigpit ng hawak ni Kaloy sa remote. Walang hiya talaga. Ngunit, ngumiti lang si Isa. Sanay na akong laipin, pero hindi na ako mananahimik. Makalipas ang 2 buwan, sinimulan ni Isa ang isang programa na tinawag niyang Project Silong, isang initiative para sa mga kabataang hindi kayang makapag-aral dahil sa kapulanan sa suporta. Gamit ang bahagi ng kanyang mana, nagtayo sila ng maliit na silid-aralan sa tabi ng auto repair shop ni Kaloy. Dito, nagtuturo si Isa ng basic accounting at financial literacy tuwing hapon. Si Kaloy naman
ay nagtuturo ng basic mechanics tuwing umaga. Ang galing mo talaga ate, biro ni Kaloy habang nag-aayos ng projector. Hindi lang pala corporate meetings ang kayang mong hawakan. Ikaw kuya, akala ko tricycle lang ang kayang ayusin, pati pala puso ng mga estudyante na bubuhay mo, sagot ni Isa. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, naramdaman nilang buo sila. Buo hindi dahil mayaman sila. Buo hindi dahil kilala sila ng publiko. Kundi dahil sa wakas, nakapagpatayo sila ng mundong sila ang may gawa. Hindi hinubog ng kasinufalingan, kundi ng katotohanan at pagmamalasakit. At habang pinapanood nila ang mga batang tumatakbo sa bakuran ng Project Silong, sabay silang napatingin sa langit, tila nag-uusap sa katahimikan. Siguro kung buhay si Papa at si Nanay ngayon, matutuwa sila. Ani Isa, tumango si Kaloy. At siguro, proud silang nakita tayong hindi lang basta nagtagumpay, kundi tumindig para sa iba. Sa lugar kung saan walang kapangyarihan ang apelyido at ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumulong sa kapwa. Doon nagsimula ang totoong pag-angat ni Kaloy at Isa, hindi bilang Velarde, kundi bilang mga taong tumindig sa sistemang sinubukang durugin ang pagkatao nila. Maaliwalas ang umaga sa Bulacan. Ang sikat ng araw ay unti-unting tumatama sa bintana ng maliit na bahay ni Kaloy at Isa, kung saan ang mga tunog ng mga batang naglalaro sa bakuran ay tila musika sa katahimikan ng paligid. Sa di kalayuan, abala si Kaloy sa pag-aayos ng starter ng isang lumang motor na dinala ng isang estudyanteng. Ang bawat pahina ng dokumento ay may halong pangarap at pag-asa. Pangarap na wala na sanang batang madidiktahan ng mundong hindi naman sila kinikilala bilang pantay. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang dumating ang isang van na may nakalagay na plakang PNP Custodial Transport. Mula rito, bumaba ang isang pulis at isang lalaking nakaputi, naka-wheelchair, payat at tila lantang-lanta. Naka-face mask ito, ngunit hindi maitaago ang pagkakakilanlan ng mukha niya. Si Don Ernesto, ang kapatid ng yumaong Don Ramon at matagal nang sinasabing utak sa likod ng pagmanipula sa Velarde Holdings. Kaloy Ignacio, tanong ng pulis habang inilalapit ang wheelchair sa ilalim ng anino ng mangga. May hiling po si Don Ernesto, nais niyang makausap kayong dalawa ni Miss Isa. Lumabas si Isa mula sa bahay, may hawak pang folder. Tila gulat ito nang makita ang tiyuhin na ilang taon niyang hindi nakita mula nang palihim itong lumisan sa bansa. Si Kaloy naman ay nanigas sa kinatatayuan, hawak pa rin ang wrench na tila biglang nabigatan. Pwede ba naming malaman kung bakit siya narito? Tanong ni Isa. Kalmado, ngunit malinaw ang tensyon sa boses. Sumagot si Don Ernesto, marahang itinaas ang maskara. Hindi ako narito para magtago. Narito ako para aminin. Tahimik ang dalawa. Anong aaminin mo? Tanong ni Kaloy. Huminga ng malalim si Don Ernesto. Na totoo ang lahat ng bintang ninyo. Na ginamit ko ang sistema para lamangan ang sarili kong pamangkin. Na pinalitan ko ang mga kontrata. Na pinilit ko si Isa sa asal. Na sinubukan kong burayin ka sa mapa, Kaloy, dahil sa takot na mawalan ako ng kontrol. Nagkatinginan sina Isa at Kaloy, hindi pa ring makapaniwala. Bakit mo sinasabi to mayon? Tanong ni Isa. Dahil ako ay may sakit na hindi na kayang gamutin, sagot ng matanda. At sa natitira kong mga linggo, nais kong matulog ng may kahit konting kapatawaran mula sa mga taong inagawan ko ng karapatan. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Wala kaming obligasyong patawarin ka, sagot ni Kaloy. Hindi mo alam kung gaano karaming gabi ang ginugol namin sa takot. Gaano karaming tao ang nawalan ng hanap buhay dahil sa mga kasinungalingan ninyo. Alam ko, tugon ni Don Ernesto. Mahina ang boses. Kaya nga ako narito. Hindi para pilitin kayong umunawa, kundi para ipasa ang isang bagay na matagal ko nang gustong ipaabot. Isang bagay na itinago ko sa lahat. Isa, buhay pa ang ina mo, at hindi siya basta-basta babae lang sa mata ng aking kapatid,
siya ang tanging babaeng minahal ni Don Ramon. At ang dahilan kung bakit kita kinuha noon sa bahay ni Rosa ay hindi lang dahil sa pangalan, kundi dahil natatakot akong mawala ang lahat kapag lumaki kang kilala ang sarili mo. Parang tinamaan ng kidlat, Sisa. Anong ibig mong sabihin? Ipinamulat mo sa akin na patay na ang tunay kong ina. Ipinamulat mo na ang tanging halaga ko ay ang pangalan ko. At ngayon, sasabihin mong, minahal ako ng ama ko sa paraang hindi ko man lang naramdaman. Pumiyok ang boses ni Isa, ngunit hindi siya umiyak. Ang mga mata niya ay matalim. Hindi na siya batang niloko, kundi babaeng tumayo sa sarili niyang paa. Hinugot ni Don Ernesto ang isang maliit na tape recorder mula sa bulsa. Ito ay boses ng iyong ama. I-recording ito ng huling mensahe niya, hindi na iparating sa inyo dahil sa takot kong mawala ang lahat. Ngayon sa harap niyo, gusto kong marinig niyo mismo. Pinindot niya ang play. Sa lumang speaker, lumabas ang malalim at pagod na tinig ni Don Ramon. Sa mga anak ko, Isa, Kaloy, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Pero sana, maramdaman ninyo na minahal ko kayo. Kung nabigo ako sa pagbibigay ng pangalan, sana ay mapatawad ninyo ako sa huling regalong iniwan ko. Ang kalayaan niyong mamuhay bilang kayo, hindi bilang Velarde. Napatitig si Kaloy sa lupa. Si Isa ay napaupo sa bangkong kahoy sa tabi. Humigpit ang pagkakahawak niya sa folder na hawak niya kanina. Folder na punong-puno ng mga ebidensyang handa niyang iharap sa korte. Ngunit sa puntong ito, alam niyang hindi batas ang kayang magsara ng sugat na binuksan ng mga salitang iyon, kundi ang desisyong ipagpatuloy ang buhay ng may pagpapatawad. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa mga susunod na hakbang. Lumapit si Kaloy kay Don Ernesto, hindi para yakapin, kundi para sabihin sa mata ang kailangan niyang sabihin. Kung totoo ang pagsisisi mo, simulan mo sa pagbawi ng testimonya mo sa korte. Harapin mo ang batas, at sa nalalabi mong panahon, ayusin mo ang gulo na ikaw mismo ang gumawa. Tumango ang matanda, may bahid ng luha sa pisngi. Yun lang ang hiling ko. Salamat sa pakikinig. At habang pinililigiran ng katahimikan ng buong bakuran, at ang liwanag ng araw ay unti-unting bumalot sa mga aninong dati itinatago sa likod ng kapangyarihan, isang bagay ang tuluyan ng nagbago. Ang mga tinig ng mga dating biktima ay hindi natahimik. Nakatayo sina Kaloy at Isa sa likod ng kanilang bahay, magkahawak kamay habang pinapanood nilang paalis ang sasakyan. Sa wakas, hindi na sila umaasa sa katarungan. Sila na ang gumagawa nito. Isa-isa, tahimik, matatag, mainit ang sikat ng araw sa Bulacan ng umagang iyon. Ngunit tila walang init na sapat para tunawin ang lamig sa dibdib ni Isa habang hawak-hawak ang isang lumang kahon na iniabot sa kanya ng bagong abogadong humawak sa estate ni Don Ramon. Wala itong pangalan sa labas, ngunit may tatak na ukit sa kahoy. Para sa mga anak kong hindi lumaki sa parehong bubong, ngunit sabay lumaban sa parehong mundo. Tahimik si Kaloy habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng kapatid. Sa loob ng bahay, sa maliit nilang mesa na yari sa kahoy ng dating pinto, binuksan ni Isa ang kahon. Marahang inangat ang takip at isa-isang nilabas ang mga nilalaman. Dalawang singsing na magkapareho ang disenyo, isa ginto, isa pilak, at isang makapal na liham na isinulat sa mamahaling papel na may pirma ni Don Ramon sa ibaba. Sa gilid ng kahon, may lumang larawan, isang babaeng nakangiti, hawak ang dalawang sanggol sa magkabilang braso. Si Isa at Kaloy, noong hindi pa man nila alam ang tunay nilang pinagmulan. Kumabog ang dibdib ni Kaloy. Si Mama. Isa, tila nabigla rin. Agad inabot ang larawan at mariing tinitigan. Ito pala ang mukha niya. Habang buo pa tayong tatlo, mahina niyang bulong. Binasa ni Isa ang liham ng malakas, habang si Kaloy ay tahimik lang na nakikinig, nakaupo sa kanyang lumang silya sa sulok ng silid. Mahal kong Isa at Kaloy, kung nababasa niyo na ito, malamang ay hindi na ako nasa mundong ibamaw. Ngunit sana, sa mga salitang ito, maramdaman niyo ang lakas ng pagmamahal na hindi ko kailanman nabigyang lakas na ipakita habang ako ay nabubuhay. Isa,
ikaw ang pinakamasigasig kong pagkakamali at pinakamatapat kong pag-asa. Hinayaan kitang mabuhay sa piling ng mga taong ginamit ka sa kapangyarihan. Ngunit kahit kailan, hindi ko pinagdudahan ang puso mong magpapasya kung kailan ang tama at mali. Pasensya kung itinulak kitang mabuhay sa malamig na mundo ng pera. Ngunit sa puso ko, ikaw ang tanging liwanag sa gitna ng yaman. Kaloy, ikaw ang anak kong hindi ko naalagaan sa pagkabata. Ngunit sa puso ko, ikaw ang buo kong alaala ng taong minahal ko ng totoo. Si Rosa. Nakita ko ang sarili ko sa iyo, hindi lang sa mukha, kundi sa lakas ng loob mong ipaglaban ang hindi mo naman dapat pasanin. Ang dalawang singsing na ito ay para sa inyo, isa ginto. Simbolo ng mundong ginagalawan ni Isa at isa pilak, simbolo ng pawis at hirap na pinasan ni Kaloy. Ngunit pareho itong may ukit ng parehong pangalan. Dahil iisa ang pinagmula ninyo at iisa ang huling bilin ko, gamitin ninyo ang pagmamahal para baguhin ang mundong ginamit kayong panakipsalang mga may kapangyarihan. Itayo nyo ang buhay na hindi na binubuo ng pangalan kundi ng prinsipyo. Nang matapos ang pagbasa, walang agad na nagsalita. Tumayo si Kaloy, lumapit kay Isa at marahang kinuha ang singsing na pilak. Tiningnan niya ito sa ilalim, may ukit nga, Ramon Velas Rosa. Sa gilid ng mesa, binunot ni Isa ang maliit na notebook na sinimulan niyang isulat mula noong umalis siya sa Velarde Mansion. Simula ngayon, aniya, lahat ng gagawin natin ay kailangang may direksyon. Hindi na lang sapat na mabuhay. Kailangan natin mag-iwan ng marka. Anong balak mo? Tanong ni Kaloy. Ngumiti si Isa, marahan ngunit puno ng determinasyon. Gusto kong palawakin ang Project Silong, hindi lang sa Bulacan. Gusto ko sa bawat lalawigan may training center para sa mga batang hindi nakatapos. At gusto kong pangalanan iyon hindi sa Velarde, kundi kay Rosa Domingo, ang ina natin, ang tunay na dahilan kung bakit tayo marunong magmahal sa kabila ng lahat. Napatango si Kaloy, at ako gusto kong turuan ng mga tulad ko na hindi natapos ng pag-aaral pero may galing sa kamay. Hindi lahat ng may diploma ang may karapatang mamuno. Minsan, yung marunong makinig, yun ang tunay na leader. Sa sumunod na linggo sinimulan nilang lakbayin ang mga barangay ng Karatig Lalawigan. Sumakay sila ng lumang jeep, may daladalang banner, Tahanan ni Rosa, pagsisimula ng pagbabago. Sa bawat barangay hall na kanilang puntahan, humihingi sila ng simpleng espasyo, isang kwarto, isang silid-aralan, isang garahe, kahit maliit lang. Kapalit nito, handa silang magbigay ng libreng training para sa kabataan. Accounting, mechanical work, leadership, communication. Sa unang buwan, 4 lang ang dumalo. Sa ikalawang buwan, naging 20. Sa ika-4 na buwan, 100 na ang naitalang kabataan sa kanilang listahan. Sa bawat sulok ng bayan, unti-unti nang naririnig ang pangalan ni Kaloy at Isa, hindi na bilang anak ng bilyonyaryo o tricycle driver, kundi bilang mga taong nagtayo ng pag-asa sa gitna ng paglimos ng oportunidad. Isang hapon, habang nagsasara si Kaloy ng garahe, matapos ang isang araw ng training, may batang lalaki na lumapit sa kanya. Marumi ang tsinelas, may butas ang damit. Kuya Kaloy, anang bata, totoo po bang dati to kayong tricycle driver? Gumiti si Kaloy, pinatong ang kamay sa balikat ng bata. Hanggang ngayon, tricycle driver pa rin ako. Hindi ko nga ilanman ikinakahiya yon. Pero kuya, paano ka po naging ganyan? Tanong ulit ng bata, tila humahanga. Dahil minsan, sagot ni Kaloy, may babaeng nawalan ng lahat at humingi ng tulong. At nung tinulungan ko siya, natuklasan ko, kapatid ko pala siya. Mula roon, sabay naming nilabanan ang mundong ayaw kaming magtagpo. At sa dulo ng araw, habang gumabalik sa kanilang simpleng bahay, bitbit ang bagong listahan ng mga batang gustong sumali sa training. Muling binuksan ni Isa ang kahon ng kanilang ama. Sa ilalim nito, may isang nakatuping papel na noon lang nila nakita. Binuksan nila iyon. Laman ay isang tanong. Kung hindi kayo Velarde, sino kayo? Tumingin si Isa kay Kaloy at magkasabay silang sumagot sa sarili. Ako si Isa, anak ni Rosa, kapatid ni Kaloy. Ako si Kaloy, anak ng isang ina na hindi kailanman lumaban sa pangalan.
pero lumaban para sa buhay. At iyon ang naging kasaysayan na hindi isinulat ng pera, kundi ng dalawang pusong sabay na humalap sa dilim at sabay na naglakad patungo sa liwanag. Sa ikatlong taon ng operasyon ng tahanan ni Rosa, lumawak na ito sa 8 probinsya. Sa bawat lugar na napuntahan ni Kaloy at Isa, may isang layunin lang silang dalawa. Magbukas ng pinto para sa mga kabataang ni minsan ay hindi nabigyan ng pagkakataon. Ang dating maliit na grupo na may 5 estudyante ay ngayon ay may higit 1,000 kabataan na umaasa sa libreng edukasyon, praktikal na training at mentorship. Subalit, hindi kailanman naging madali ang tagumpay. Isang umaga, habang abala sa isang assembly si Isa sa bagong bukas na branch ng tahanan ni Rosa sa Pampanga, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa gate. Lumapit ang isang babaeng umiiyak, may kasamang batang lalaki. Takot ang nasa mata ng babae. Tumakbo ang isa sa mga volunteer papunta kay Isa. "Ma'am Isa, may babae po sa labas. Sabi niya, dating nagtatrabaho sa Velarde Foundation. May importante daw siyang ibibigay sa inyo." Mabilis na lumapit si Isa sa gate. Nandoon ang babae, may edad, maputla at mukhang hindi natutulog ng maayos. "Ma'am Isa," anang babae, "ako po si Jenna, dating accountant sa ilalim ng Velarde Foundation. Isa po ako sa mga napilitang pumirma sa mga financial documents noon, mga pekeng transaksyon. Pero hindi ko na po kaya ang konsensya ko." Hinugot ni Jenna mula sa kanyang bag ang isang maliit na USB at ilang papel na halatang lumang-luma na. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ito kay Isa. "Nandito po ang kopya ng mga dokumentong nagpapatunay na ginamit ang pangalan niyo sa mga proyektong hindi naman talaga nangyari. May mga pondo pong hindi dumating sa aktual na beneficiaries. At may mga batang nalagay sa alanganin dahil hindi sila nabigyan ng tulong na ipinangako." Tumigil si Isa sa paghinga. Hawak ang USB, tila bumalik lahat ng alaala. Ang mga boardroom meetings na puno ng kasinungalingan, ang mga donation drives na puro palabas, at ang panahong ginamit lang siya bilang mukha ng pagkawanggawa. "Mahalaga to," aniya, "lalo na kung gusto nating maibalik ang tiwala ng mga taong minsan nang ginamit." "Ma'am Isa, isa po sa mga batang hindi nabigyan noon, namatay. Dahil sa sakit, walang pambili ng gamot. Yung nanay niya nagpakamatay pagkatapos. Isa po yun sa hindi ko malimutan." Dagdag pa ni Jenna habang umiiyak. Napayuko si Isa. Hindi niya namalaya na tumulo na pala ang luha niya. Sa gabing iyon, nagtipon si Isa at Kaloy kasama ang core volunteers. Sa maliit na silid na may whiteboard, projector at ilang lumang upuan, ipinalabas nila ang mga dokumento mula sa USB. "Hindi tayo pwedeng manahimik," ani Isa. "Hindi tayo pwedeng maging tagapagtakip sa nakaraan. Kahit pa ikasira ito ng pangalan ko, ng pangalan nating dalawa." Nagkatinginan ang mga volunteers, pahimik, ngunit ramdam sa bawat isa ang pasya. Tumayo si Kaloy. "Kung meron man tayong naputunan sa buhay na to, yun ay hindi hadlang ang pagkakamali ng nakaraan para hindi itama ang ngayon. Kahit hindi tayo pinaniniwalaan ng mundo, basta tayo'y nagtuturo ng totoo, makakarating din tayo sa mga taong handang makinig." Kinabukasan, inilabas nila ang mga dokumento sa publiko. Sa press conference na ginanap sa mismong loob ng unang itinatag nilang tahanan ni Rosa, inamin ni Isa ang lahat. Ang mga pekeng proyekto noong siya'y bahagi ng Velarde Foundation, ang mga donasyong hindi nakarating, ang mga pangalan ng bata at pamilyang ginamit sa marketing, lahat ibinunyag niya. Sa harap ng mga media, niyuko ni Isa ang ulo. "Humihingi ako ng tawad sa mga batang nawalan ng pag-asa, sa mga pamilyang umasa sa proyektong hindi totoo, at sa mga empleyado ng foundation na pinilit sumunod sa bulok na sistema. Kung hindi ko man nagawang magsalita noon, ngayon po ay pinipili kong hindi na manahimik." Nagulantang ang buong social media. May ilang galit, may mga nagsabing late na ang lahat, pero may mas maraming pumuri sa tapang nilang harapin ang katotohanan. Dagsa ang suporta, may mga abogado, NGOs, at pati ang ilang dating partner ng Velarde Foundation
ay nagsabing handa silang tumulong para linisin ang sistema. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang liham mula sa isang pamilyang binanggit sa ulat ni Gena. Ma'am Isa, salamat po sa pag-amin. Hindi po namin mabubuhay muli si Lito. Pero kahit paano, nabawasan ang bigat sa dibdib naming mag-asawa. Ang mahalaga, hindi na siya ginamit sa kasinungalingan. Salamat at sana marami pa po kayong matulungan. Pagkatapos ng ilang linggo, muling bumisita si Isa at Kaloy sa lugar kung saan sinasabing nanirahan ang batang si Lito. Hindi man sila inaasahan ng mga tao roon, sinalubong pa rin sila ng mga nanay at kabataan. Hindi sila sinigawan, hindi sila pinagmumura. Tahimik silang tinanggap. Sa tabi ng isang punong mangga, may maliit na marker na yari lang sa kahoy. Lito, 2012-2021. Matalino, mabait, sayang. Tahimik na naupo si Isa sa harap niyon. Pinikit ang mga mata. Mahal kong Lito. Mahinang wika niya. Patawarin mo ako. Hindi ko na maibabalik ang panahong iyon. Pero ipapangako kong wala nang ibang batang gagamitin ang pangalan sa kasinungalingan. Umupo si Kaloy sa tabi niya. Hinawakan ang kamay niya. Isa, hindi natin kayang itama ang lahat. Pero kaya nating pigilan na maulit pa. At sa ilalim ng punong iyon, sa harap ng puntod ng batang hindi nila nakilala, isang bagong panata ang nabuo. Isang panatang hindi nangangako ng pagiging perpekto, kundi ng katapatan sa bawat buhay na masusumpungan nila. Sa mundong puno ng kasinungalingan, naniniwala silang kahit isa o dalawang boses lang ang totoo, sapat na yon para makalikha ng alon ng pagbabago. Makalipas ang mahigit 6 na taon mula ng unang itayo ni Kaloy at Isa, ang tahanan ni Rosa, hindi na mabilang ang mga batang nagbago ang buhay dahil sa kanilang programa. Nakilala sila sa maraming lalawigan bilang magkapatid na muling bumuo ng dignidad mula sa abo ng panlilinlang. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bahagi ng nakaraan na hindi pa rin binibigyang linaw. Ang mismong bulong na bumulaga kay Kaloy nung gabing niligtas niya si Isa. Nasimula ng lahat. Sa isang panayam, sa isang documentary show, tinanong si Kaloy ng host, "Kaloy, kung babalikan mo ang lahat ng nangyari, simula ng gabing iniligtas mo si Isa sa kalsada, ano ang hindi mo pa ring makalimutan?" Tahimik si Kaloy saglit, bago ngumiti ng tipid. Yung bulong niya, nagkatinginan ang production crew. "Pwede mo bayang ibahagi ngayon, kung okay lang?" Tumingin si Kaloy sa kamera, saka marahang tumango. "Sabi niyo sa akin, hindi ko siya minahal. Ikaw ang mahal ko. Noon ta." Sandaling natahimik ang buong studio. Napakagat sa labi ang host, tila nagulat. Sinabi niya yon habang duguan siya, halos mawalan na ng malay. Akala ko, deliryo lang. Pero mula noon, hindi ko na iyon naalis sa isip ko. Pagkalabas ng panayam sa ere, lumaganap agad ang clip sa social media. Umani ito ng samot-saring reaksyon. Mga fans na kinilig, mga kritiko na nagtaka, at mga dating kasamahan sa foundation na tila na yun lang din nalaman ang tunay na damdamin ni Isa. Ngunit sa gitna ng mga pagbagong iyon, sa puso ni Kaloy, may isang tanong na hindi pa rin niya natutumbok ng direkta. Minahal ba talaga siya ni Isa? Nang gabing iyon, sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija, kung saan sila pansamantalang naninirahan habang nagsisimula ng panibagong training center, lumapit si Kaloy kay Isa sa veranda. "Ang ganda ng buwan," sabi niya nakatingala habang may hawak na 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Isa. Ngumiti ang babae at tinanggap iyon. "Oo nga, hindi gaanong maliwanag pero sapat na para makita mo kung sino ang nasa tabi mo." Tahimik silang pareho sandali. Naririnig lang ang huni ng mga kuliglig at ang malalambot na yapak ng aso nila sa damuhan. "Isa," bulong ni Kaloy, "naalala mo pa ba yung gabing iniligtas kita?" Nag-angat ng tingin si Isa. "Siyempre, wala sa buong buhay ko ang makakalimot nun. Naalala mo ba kung anong sinabi mo sa akin habang yakap kita sa likod ng tricycle?" Nagliwanag ang mukha ni Isa. Tila alam niya agad kung anong tinutukoy.
Totoo yon, sagot niya, diretsahan. Hindi nakaimik si Kaloy. Totoo yung sinabi ko, hindi ko minahal si Lance. Sinubukan kong mahalin siya dahil sinabi ng mundo na siya ang dapat kong piliin. Pero ikaw ang nakita ko bago pa ako turuang tumingin sa taas. Ikaw ang bumaba para sa akin. Napalunok si Kaloy, hindi na rin kayang pigilan ang damdamin. Pero bakit hindi mo sinabi agad? Bakit parang lumipas ang maraming taon at hindi natin to pinag-usapan? Ngumiti si Isa, malamig ngunit mapayapa. Kasi natutunan ko na hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipagpilitan. Ikaw, Kaloy, ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong mahalin ang sarili ko. At nang maramdaman ko yon, naisip ko, baka sapat na yon. Kahit hindi mo ako mahalin pabalik. Natawa si Kaloy, hindi sa panunukso kundi sa ginhawang naramdaman. Grabe ka, kung alam mo lang kung ilang taon kong tinanong sa sarili ko, kung anong halaga ko sa'yo. Tumingin si Isa sa kanya, seryoso. Ngayon, sagot ni Kaloy, habang hinahawakan ang kamay ni Isa. Wala na akong tanong. Kasi sa bawat batang natututo, sa bawat nanay na lumalapit at nagpapasalamat, sa bawat lugar na pinupuntahan natin, ramdam ko ang pagmamahal mo. At di mo na kailangang sabihin. Alam ko na, tahimik silang nagkatitigan sa ilalim ng buwan. Sa wakas, ang mga salitang matagal nang kinikimkim ay naging ilaw sa pagitan nilang dalawa. Walang malalaking fireworks, walang engrandeng eksena. Ngunit sapat na ang gabing iyon para burahin ang lahat ng alinlangan. Kinabukasan, dumagsa na naman ang mga bagong volunteers sa bagong training center. Isa-isa silang lumapit kina Isa at Kaloy. May dala-dalang sulat, balot ng pagkain, at kwento ng sariling paghihirap. Isa na namang batang babae ang lumapit kay Isa, humawak sa laylayan ng blouse niya. Ate Isa, aniya, totoo po ba na mahirap din kayo dati? Na tinapon din po kayo? Hindi lang tinapon, sagot ni Isa. Sinipa pa. Pero buti na lang, may mga taong hindi ako iniwan. Gusto ko ring po maging katulad nyo, dagdag ng bata. Mas magaling ka pa sa amin balang araw, ani Isa habang niyayakap ang bata. Sa gilid, si Kaloy ay abalang nagtuturo sa mga batang lalaki kung paano ayusin ang sirasirang makina. Ngunit habang nakatingin siya sa bata, hindi niya naiwasang mapatingin kay Isa, ang babaeng minsang niligtas niya, at ngayon ay siya namang dahilan kung bakit siya nananatiling matatag. Minsang bumulong sa kanya ang kapalaran. Isang simpleng, ikaw ang mahal ko. Akala niya'y kabaliwan iyon. Isang deliryo sa gitna ng karahasan. Pero ngayon, iyon na ang bumuo ng direksyon ng buong buhay niya. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat bagong batang kanilang tinutulungan, tila inuulit ng tadhana ang bulong na yon. Hindi na lang para sa kanilang damdamin, kundi para sa mga taong dapat ding marinig na sila ay mahalaga. Ang lihim ng gabing yon ay hindi na lihim. Isa na itong alaala. At sa wakas, tinanggap nila ito bilang regalo. Regalong ipinangakong kailanmay hindi na muling ipagkakait sa sino mang nangangailangan ng panibagong simula.